Ang lalaking opisyal na ito ay nakaranas ng mapaminsalang pangyayari. Naghuhugas siya ng mukha sa gilid ng daan nang mabangga ng kotse sa maputik na lupa. Nang bumangon, hinarap niya ang driver pero natrap ang braso sa bintana ng kotse. Nang bumilis ang kotse, tumakbo siya, itinaas ang mga paa at kumapit sa sasakyan. Ang opisyal na si Yoon Dong-ju ay dating boksingero. Determinadong manalo ng ginto, iginiit niyang lumaban sa Olympics kahit kontra ang coach. Nanalo siya ng ginto at naging kilalang kampiyon sa buong mundo. Bilang ganti, binalangkas ng coach ang positibong drug test para sa kanya. Biglang bumagsak si Yoon mula sa karangalan tungo sa kahihiyan. Gumuho ang kanyang karera. Kahit nanalo sa kaso, tinuring pa rin siyang nandaya sa doping ng publiko. Kalaunan, si Yoon ay naging pambansang atleta sa Riot Police ng Seoul, pero bumaba sa ranggo matapos masugatan ang kasamahan sa away tungkol sa iligal na bayad proteksyon. Samantala, inilunsad ng pulisya ang Operation Rabbit Hunt. Nagbalat kayo ang mga pulis para hulihin ang mga leader ng Golden Rabbit Gang, isang malaking sindikato. Sa kritikal na sandali, bigla na lang umalis ang pinuno ng grupo. Nang may sunog sa malapit, inilantad ng mga tauhan ni Gold Rabbit ang mga pulis, sumisigaw ng tumakas. Habang tumatakas si Gold Rabbit sa bubong, nabangga niya ang pinuno ng grupo na lumabas ng banyo. Itinaas ng pinuno ang pantalon para habulin siya, pero sinipa siya pabalik sa kubeta ni Gold Rabbit. Dumating si Yoon Dong-ju at hinarap si Gold Rabbit, na kumuha ng salamin bilang sandata. Nang makita ang sariling refleksyon, natigilan si Yoon at napabagsak. Nabigo ang operasyon. Pagkatapos ng trabaho, nakasalubong ni Yoon Dong-ju si Ji-han na, kakilala sa presinto, at tinanong tungkol sa kalagayan nito. Pinilit ni Ji-han na kung gusto pa rin niya ito at hayagang inamin ni Yoon Dong-ju. Hindi nawala ang ngiti niya mula nang makita si Ji-han na. Habang nag-uusap sila, may kotse na huminto sa tabi nila. Lumabas ang ex ni Ji-han na, si Kim Jong-hyun, pero hindi niya ito pinansin. Kalaunan, siniyasat ng Internal Affairs si Yoon Dong-ju at team leader niya, si Kim Jong-hyun ang nangasiwa. Si Kim, dating silver medalist sa fencing tulad ni Yoon Dong-ju, ay espesyal na narekrut sa pulisya bilang auditor. Sa unang araw, pinagalitan siya ng hepe dahil sa pagsumbong na nagpabitay sa 2 pulis. Mahinahon na sagot ni Kim na prinsipyo lang ang sinusunod niya at ang tunay na kahihiyan ay sa mga tumatanggap ng suhol. Binalaan siya ng hepe na umatras o magdusa ng mga kahihinatnan. Pagkatapos, nakasalubong ni Kim Jong-hyun si Ji-han na habang nag-aayos ng damit. Bagamat nag-move on na siya sa kanilang relasyon, naawa siya sa sitwasyon nito. Si Ji-han na, kampiyon sa Olympic 50-minute rifle na narekrut sa pulisya, gustong lumaban sa krimen pero laging naatasan ng paperwork. Mas malala pa, inutusan siya ng hepe na mag-post na may baril para sa mga staged photo upang mapabuti ang imahe ng puwersa. Sina Yoon Dong-ju at Ji-han na ay nanatiling nasa ibaba ng hierarchy. Minsan, ipinadala si Yoon at ang kanyang team leader para ambushin ang Golden Rabbit Gang sa suburbs. Sa gitna, tinawag ang leader para mag-wrestling para sa libangan ng mga boss, dating medalista, ngayong aliw ng mga opisyal. Naghintay si Yoon Dong-ju mag-isa hanggang hating gabi. Dahil sa init, bumaba siya para magpalamig at maghilamos, ngunit natalsikan ng putik ng dumaan na sasakyan gaya ng nasabi. Nang tumayo si Yoon Dong-ju, nakita niya ang mga kabataang may tinang buhok na nagmamaneho ng kanyang kotse at isang lalaking duguan sa damuhan. Ang lalaki ay si Officer Lee ng Customs Service, biktima ng hit and run na itinapon doon. Habang sinusubaybayan ang sasakyan, nakita ni Yoon Dong-ju ang malabong CCTV na nagpapakitang ito'y smuggled car. Bigla niyang naalala ang parehong modelo sa mga file ng investigasyon ng Golden Rabbit Gang. Para sa tumpak na impormasyon, lihim siyang kumuha ng dokumento mula sa mesa ng kapitan. Sinabi niya sa team leader, ang sasakyang ito at ang nakabanggalang ang smuggled na kotse ng ganitong modelo sa bansa. Walang impormasyon ng buyer ang Golden Rabbit, kaya posibleng malapit ito sa kanila. Ang pagsubaybay sa kotse ay maaaring humantong sa pagkahuli ng Golden Rabbit. Ngunit masyadong mapanganib ito para sa team leader, nagbabala ng posibleng parusa. Samantala, inutusan si Ji-han na mag-overtime para ayusin ang gamit ng namatay para sa pamilya. Napagtanto niyang ang mga ito ay pag-aari ni Officer Lee, ang biktima ng hit and run. Nang makita ang ina't anak ni Officer Lee na umiiyak sa ospital, hindi niya nadagdagan ang kanilang sakit at dinala muna ang mga gamit sa bahay. Kanina, nakatanggap si Yoon Dong-ju ng tip na may nakakaalam sa hit and run at nag-ayos ng pagpupulong. Nagbigay ng mahahalagang impormasyon si Kim Jong-hyun. Sa pagsuri ng CCTV ng araw ng Golden Rabbit Operation, nakumpirma na sinadya ang sunog. May tumawag tungkol sa sunog 5 minuto bago ito nagsimula. Posibleng insider na nagbabala sa Golden Rabbit. Ang pinakamahalagang detalye, si Officer Lee mismo ang whistleblower sa Golden Rabbit smuggling. Nag-alala ang team leader nang marinig ito. Agad tumawag si Kim Jong-hyun sa support team. Hiniling i-verify ang gamit ni Officer Lee at tinanong ang handler. Pag-uwi ni Ji-han na, tumawag si Kim Jong-hyun pero di niya sinagot, akala personal lang. Bigla, may kumatok sa pinto niya.
Isang lalaking nagpapanggap na taga-customs ay humingi ng gamit ni Officer Lee, ipinadala talaga para patayin ang saksi. Umatras si Ji-han na sa silid dala ang mga gamit at inihanda ang kanyang baril. Naramdaman ang panganib sa telepono, nagmadali si Kim Jong-hyun para sagipin siya, pero napilitang huminto ng banggain ng humahabol na sasakyan ang kotse niya. Pinag-agawan at sinalakay siya ng mga kriminal. Sa kritikal na sandali, nakita ng traffic enforcer ang panganib, kumuha ng kasangkapan at tinulak paalis ang mga umaatake. Si Yoon Dong-ju ay nakaharap din sa mapanganib na sitwasyon. Pagdating sa bodega, siya ay nakulong sa loob. Hinarap si Golden Rabbit, binindahan ng kamay at nagsuot ng mouthguard, handang lumaban mag-isa tulad ng boksingero. Sabay nito, itinaas ni Ji-han na ang baril para tumira ng tumpak at nakipaglaban sa malapit para protektahan ang mga gamit. Binali ni Kim Jong-hyun ang hawakan ng walis para gamitin sa esgrima, inaakit ang mga kriminal sa tulay para makalabas. Ang mga espesyal na opisyal na ito, dating mga sikat na atleta, ay ipinagtanggol ang katarungan gamit ang kanilang katawan. Pinatunayan nilang buhay pa ang diwa ng pakikipaglaban at hindi tinalikuran ang tungkulin bilang pulis. Nag-iisa, tinalo ni Yoon Dong-ju ang mga tauhan ng Golden Rabbit Gang at hinuli ang kanilang leader. Dumating ang pinuno para tumulong at inutusan na arestuhin lahat at dalhin sa istasyon. Pagkatapos mag-utos, tiningnan niya si Yoon Dong-ju na stress pa rin sa nangyari at sinuntok siya. Samantala, tumanggap ng tulong ang traffic officer at si Kim Jong-hyun. Pagkatapos ibigay ang eksena, tumakbo si Kim para sagipin si Ji-han na, pero ligtas siya at natalo ang mga salarin. Napagtagumpayan ng 4 ang kanilang mga kalaban, malaking tulong sa pagkahuli ng Golden Rabbit Gang. Malawakang iniulat ng mga mamamahayag ang kanilang kabayanihan. Matapos ang mga panayam, iginiit ni Yoon Dong-ju na ihatid si Ji-han na pauwi. Nang tumanggi siya, pinagtibay niya ang damdamin, naniniwala na balang araw ay maaantig siya. Isang tindera, nakita ang pangyayari, lumabas may hawak na kutsilyo para protektahan si Ji-han na. Nang makita ito, tumalikod si Yoon Dong-ju at umalis. Kinabukasan, dahil sa kanilang husay, agad binuo ng hepe ang espesyal na pangkat ng investigasyon. Ang pinuno ng koponan ay naging kapitan, kasama ang 3 bilang mga miyembro. Pagkatapos maghanda, nagtalaga ng gawain ang pinuno para imbestigahan ang Golden Rabbit at hit and run. Una, inimbitahan ng pinuno si Kim Jong-hyun, pero nananatili siya sa internal affairs habang nag-iimbestiga. Tinanong ni Yoon Dong-ju si Golden Rabbit at nakilala ang relo nito na kapareho ng sa hit and run driver. Habang nagtatanong si Yoon Dong-ju, biglang kinuha ng mga pulis si Golden Rabbit. Sinabi ng investigasyon sa team leader na ang hepe ang nag-utos na sila ang bahala sa Golden Rabbit Gang. Pagkatapos, nalaman nila na ang gawain ay tungkol sa pagpapakita ng bagong kagamitan. Matapos magpakita ang hepe, sinabihan niya si Ji-han na nagayahin ang kanyang mga pose ng maayos. Nagreklamo ang team leader na ito'y salungat sa orihinal na layunin ng koponan. Payo ng kasamahan, tanggapin na gusto lang ng hepe ng publisidad para sa kanyang kampanya bilang alkalde. Nabwisit si Ji-han na, kinuha ang baril ng hepe at mabilis na binaril lahat ng mga dummy. Itinama ng hepe ang maling demonstrasyon ni Ji-han na sa pamamagitan ng pag-aayos ng dummy. Sunod sa utos niya, binaril niya mismo ang bulletproof vest nito. Bumagsak ang hepe. Kinumpirma ng mga doktor ang basag na tadyang, nagpapatunay sa mababang kalidad ng vest. Nag-utos siya ng investigasyon sa gumawa ng vest habang tinanggal si Ji-han na. Payo ni Kim Jong-hyun, huwag parusahan si Ji-han na makakapag-udyok lang ng galit. Ayusin muna ang imahe habang nandito pa ang media. Sinunod ng hepe ang payo, nag-press-con na ang insidente raw ay planado para subukan ang bagong bulletproof vest. Gayunman, dismayado sa istasyon, kusang loob na nagbitiw si Ji-han na. Nakita siya ni Kim Jong-hyun sa shooting range, hinihikayat na huwag iwan ang pangarap. Iginiit ni Ji-han na kaya niyang protektahan ang sarili bilang sibilyan. Dumating si Yoon Dong-ju para kumbinsihin si Ji-han na, naghintay hanggang gabi. Tinanggihan din niya ang mga pakiusap nito. Samantala, inasikaso ng investigasyon ang kaso ng Golden Rabbit Gang nang may ingay. Walang magawa, binisita ni Yoon Dong-ju ang kanilang abalang opisina. Nakitang abala ang lahat, sumagot ang pinuno sa tawag ng walang pahintulot. Pagkababa ng telepono, agad niyang pinakilos ang koponan. May nagsumbong tungkol sa pagpupuslit, kasama ang mga nanloob kay Ji-han na. Nagpa siyang kumilos ang pinuno bago ang investigasyon para patunayan ang kakayahan. Sa lokasyon, pinamunuan ni Kim Jong-hyun ang pagkubkob matapos mag-recon. Ang kanyang mga sigaw ay nag-alerto sa mga smuggler na nagkalat. Tumalon si Kim Jong-hyun mula sa gusali para habulin ang 2 nanloob sa bahay ni Ji-han na. Kumuha sila ng manipis na bakal na rebars para lumaban. Nang masaksak, nakita ni Kim Jong-hyun ang rebars bilang espada, pawis na pawis at natigilan. Nang makita ito, sinugod siya ng mga salarin. Sa kritikal na sandali, tumakbo ang pinuno para protektahan siya. Tumakas ang mga umatake, iniwan ang pinuno na malubhang sugatan. Agad silang tumawag ng ambulansya para dalhin ang pinuno sa ospital. Ngunit may malaking aksidente sa unahan na humarang sa daan. Nagbabala ang mga doktor na maaaring mamatay ang pinuno kung dumudugo ang loob. Para iligtas siya,
Itinulak ni Yoon Dong-jo ang pinuno sa kariton ng tindahan ng 30 minuto. Nang magkamalay, naantig ang pinuno sa pagsisikap ni Yoon Dong-jo na iligtas siya. Hindi alam ang sitwasyon, dinala ni Ji-han na ang gamit ni Officer G. Anak ni Officer Lee, umiiyak, nagmakaawa sa kanya hulihin ang pumatay. Nakaramdam ng matinding pag-aalinlangan si Ji-han na. Pag-uwi, sinabi ng tindero na naayos na ang mga ilaw sa kalye. Salamat sa walang sawang reklamo ni Yoon Dong-jo sa tanggapan. Kung hindi, baka matagal pa bago maayos ang mga ilaw. Habang naglalakad, naiilawan na ang daan ni Ji-han na. Naisip niya si Yoon Dong-jo, bumabaha ng init ang puso niya. Nabalitaan ni Yoon Dong-jo na sumuko ang nakabangga kay Officer Lee. Nagmadali siyang makita ito. Di inasahan, kaibigan niya pala. Lumabas na pinilit pala ng coach at boss ang kaibigan na gumamit ng droga, binantaan ng mas mabigat na parusa, 10 taon o habambuhay na kulungan dahil sa dating paggamit. Kung sisihin niya ang sarili bilang hit-and-run driver ng boss, 3 taon lang ang parusa. Sa takot, pumayag ang kaibigan. Hinala sa coach, pumasok si Yoon Dong-jo sa silid-talaan at binugbog ito, humihingi ng sagot. Walang hiya, iginiit ng coach na ang kaibigan ang driver at pabor pa raw ang pagkuha ng abogado. Pinigilan ng team leader si Yoon Dong-jo, kailangan daw ng ebidensya para mapawalang sala ang kaibigan. Ang paggamit ng labis na puwersa ay magdudulot ng suspensyon. Kumalma, dumalo si Yoon Dong-jo sa libing ni Officer Lee para aliwin ang pamilya. Habang inaaliw ang bata, naalala niyang may nakita siyang may parehong relo ng driver nang pumasok. Agad siyang tumakbo palabas para hanapin ang taong iyon. Sa kasamaang palad, nagsialis na ang mga nagluluksa at wala siyang nakitang kahina-hinala. Nang malaman na puro kasamahan ni Officer Lee ang dumalo, hiniram niya ang listahan ng bisita para imbestigahan sa customs. Pagkatapos suriin lahat, wala siyang nahanap na lead. Bigla siyang pinaalis ng mga tauhan dahil sa pagkagambala sa trabaho. Habang inilalabas siya, may napansin siya at pumasok sa opisina ng isang lalaki. Doon, nakita niya ang boss na may suot na relong kapareho ng hit-and-run driver. Alam ni Yoon Dong-jo na ang lalaking ito ang tunay na salarin. Naniniwala si Yoon Dong-jo na si Min Joo-yong ng customs ang pumatay kay Clerk Lee at bumangga sa kanya. Ngunit, iginigiit ni Min Joo-yong na ngayon lang niya nakita si Yoon Dong-jo. Sa desperasyon, itinaas ni Yoon Dong-jo ang kanyang damit para ipakita ang mga peklat sa likod. Ngunit ito'y nakita bilang mapanggulo at nakakabagabag na kilos. Agad siyang inilabas ng mga gwardiya sa lugar. Pagkatapos alisin, hiningi ni Yoon Dong-jo kay Shin Jae-hong na kuhanan ng litrato ang mga peklat at ipadala sa NFS para sa pagsusuri. Sa sandaling iyon, pumasok si Kim Jong-hyun para tingnan ang sugat ng kanyang pinuno na natamo habang sinasanggahan siya sa pag-atake. Sinasamantala ang pagkakataon, ginamit ng pinuno ang emosyon at inanyayahan si Kim Jong-hyun na sumali sa espesyal na pangkat ng investigasyon. Hinimok ni Yoon Dong-jo ang pinuno na humingi ng search warrant para kay Min Joo-yong. Bigla, inulat ng balita na ang hit-and-run driver na pumatay kay Clerk Lee ay kaibigan ni Yoon Dong-jo. Para linisin ang pangalan ng kaibigan, nagmadali si Yoon Dong-jo sa scrapyard para siyasatin ang nabanggang sasakyan. Sa kasamaang palad, wala siyang nahanap kahit sinuyod niya ang buong lugar. Lubos na nagtitiwala ang pinuno sa paghuhusga ni Yoon Dong-jo. Ngunit dahil hindi pwedeng makialam ang espesyal na pangkat, lihim siyang humingi ng tulong kay Kim Jong-hyun. Nag-apply na si Kim Jong-hyun sa mga taga-usig para makausap ang kaibigan. Ang bagong hinirang na taga-usig ay kapatid ni Kim Jong-hyun. Mahigpit niyang tinanong kung umamin ba ang kaibigan sa krimen. Alam niyang hindi niya kayang labanan si Min Joo-yong, kaya umamin siya sa lahat. Binisita ni Kim Jong-hyun ang kanyang kapatid sa opisina ng taga-usig. Kahit hiwalay sila, direkta niyang hiniling ang pag-iingat sa kaibigan. Tumanggi ang kapatid at pinayuhang magbitiw sa audit para tumulong sa negosyo ng ama. Sa huli, pag-iwas talaga ang kanyang forte. Biglang bumalik ang kahihiyang naramdaman niya noon sa anino ng kanyang kapatid. Binisita ni Yoon Dong-jo ang bilangguan at nangakong ililigtas siya. Sinabihan niya ang kaibigan na itanggi ang kaso ng pagpatay. Pabalik sa selda, tinanong ng kaibigan ang gwardya kung kailan makikita ang abogado. Hindi niya alam na ang gwardyang ito ay nabayaran na ni Min Joo-yong. Pagkatapos ng trabaho, iniulat agad ng gwardya kay Min Joo-yong ang kalagayan ng kaibigan at pagbisita ni Yoon Dong-jo. Nanlamig ang mga mata ni Min Joo-yong. Naniwala siyang ang pagpatay sa kaibigan ang tanging paraan para sa ganap na kaligtasan. Kinabukasan, habang sinisiyasat ang sasakyan, biglang nabalitaan ni Yoon Dong-jo ang pagkamatay ng kaibigan. Nagmadali siya sa detention center at nakita ang bangkay ng kaibigan na natatakpan ng puting tela. Tanging ang mga salitang "pasensya na" ang nanatili sa pader. Ibinigay ng team leader kay Yoon Dong-jo ang mga gamit ng kaibigan. Di inaasahan, may natuklasan siyang gintong relo sa loob. Ang relong ito ay kapareho ng sa Golden Rabbit at ng hit-and-run driver. Agad nalaman ni Yoon Dong-jo na ang may-ari nito ang tunay na mamamatay tao. Ikinalungkot ng leader ng koponan na ipaalam sa kanya na isinara na ng mga taga-usig ang kaso. Galit, sinugod ni Yoon Dong-jo ang custom service at binugbog si Min Joo-yong, kumbinsidong pumatay ito. Hindi umiwas o lumaban si Min Joo-yong sa buong pangyayari. Tila sinadya niyang galitin si Yoon Dong-jo mula pa sa simula. Sa huli, nabawasan ng 3 buwang sahod si Yoon Dong-jo dahil sa kaguluhang ginawa. Pinarusahan din siya sa pamamagitan ng pagsulat ng buong batas sa kriminal na proseso. Galit na galit,
Naalala ni Yoon Dongju ang kanyang nakaraan sa kaibigan. Dating boksingero ang kaibigan. Matapos mapabagsak ni Yoon Dongju, nasira ang nerbiyos sa kamay nito, nawalan ng lakas. Napilitang iwan ang boxing, naligaw siya sa maling landas. Ilang taon, tumulong si Yoon Dongju sa pera, ngunit hindi na iligtas ang buhay ng kaibigan. Samantala, desperado nang hinanap ng team leader ang kinaroroonan ng witness guard. Hindi nila alam na ang gwardiya ay kasalukuyang pinarusahan ni Min Ju-yong. Habang pinapatay ang kaibigan, nawala ng gwardiya ang kanyang relo. Ngayon, ang relo ay naging susing ebidensya sa paghahanap ng tunay na salarin. Pinagsabihan ni Min Ju-yong ang gwardiya dahil sa kawalan ng kakayahan. Inutusan niya ang mga tauhan na patayin ang gwardiya. Iniabot ng isang tauhan ang file ng mga gamit ni Clerk Lee kay Min Ju-yong. Napansin ni Min Ju-yong na may panghihimasok sa file. Ang tanging suspek ay si Ji-han na dating nag-asikaso ng mga gamit. Sa pag-aakalang banta si Ji-han na, sinunog niya ang file. Inilagay niya ang relo sa pulso ng coach at ginawa itong kanang kamay. Napansin din ni Ji-han na ang gintong relo sa mga gamit ng kaibigan. Pag-uwi, binuksan niya ang kahon ng alaala ng kanyang ama. Sa loob ay may kaparehong gintong relo. Ang kanyang amang pulis ay namatay sa isang hindi nalutas na kaso noon. Dinala niya ang relo sa team leader at tinanong kung may nakita na siyang katulad. Ipinakilala siya ng team leader sa isang eksperto sa relo. Pagkatapos, pinisita ni Ji-han na ang repair shop na inirekomenda niya. Sinabi ng may-ari na ang relong ito ay gawa ng isang mahusay na Swiss watchmaker. Ang artisan ay gumagawa lang ng 12 magkaparehong piraso bawat taon. Ilang taon na ang nakalipas, may pumasok sa lokal na merkado, lahat kaugnay kay Derek. Agad na tinanong ni Ji-han na kung nasaan si Derek. Malungkot na sinabi ng may-ari na namatay si Derek, 15 taon na ang nakalipas. Habang aalis na si Ji-han na, nakakita siya ng gintong medalya sa bintana. Nakilala niya agad ito bilang medalya sa boxing ni Yoon Dongju. Pagdating sa bahay, may dumating na ahente ng ari-arian. Sinabi niya na balak ng nanay niya ibenta ang lumang bahay nila. Galit na nagpunta si Ji-han na sa himpilan ng pulis. Nakita niya ang nanay na nagbebenta ng insurance sa mga kasamahan. Tinanong ni Ji-han na bakit ibebenta ang bahay ng kanyang ama. Pero sinisi ng nanay niya si Ji-han na kung nag-endorso siya noon, di sana nagbebenta ng insurance ang nanay niya ngayon. Ilang taon na ang nakalipas, si Ji-han na ay 2 beses na kampiyon. Hindi tulad ng kanyang tagumpay sa sports, obsessed ang nanay niya sa pera mula sa ads. Pinilit pa niya itong mag-endorso ng shampoo. Nang inaasahan ang pangatlong ginto, biglang lumuwal ang buhok niya sa laban. Agad na nawala ang kanyang konsentrasyon. Naging pinakamahinang laro ni Ji-han na at nawala ang ginto. Dati nang may problema sa puso, naging bangungot niya ang pagkatalo. Nahihilo siya sa tuwing naaalala ito. Ngayon, bumalik ang pamilyar na pagkahilo. Nahulog siya nang hindi mapigilan pero walang tumama. Mahigpit siyang sinalo ni Yoon Dongju. Sa pagkalito, naalala niyang sinalo rin siya nito noon. Napuno ng init ang kanyang puso. Tahimik siyang nagpasalamat sa lahat. Pagbalik ng katinuan, ibinalik niya ang medalya kay Yoon Dongju. Umaasa siyang mapanatili nito ang sigasig. Bumalik si Yoon Dongju sa himpilan ng pulisya. Nakita niyang kinopya ng team leader ang Criminal Procedure Act para sa kanya. Pinigil ang hininga, tinapos niya ang natitirang bahagi. Samantala, binago ni Ji-han na ang plano niyang magbitiw sa pulisya. Pinili niyang ipagpatuloy ang pakikipaglaban kasama ang lahat. Opisyal ding sumali si Kim Jong-un sa espesyal na investigasyon. Si Min Ju-yong ay madalas binibisita ng pulisya kamakailan. Galit na pinagalitan siya ng boss dahil sa kaguluhang dulot niya. Hiningi niya kay Min Ju-yong na mag-alay ng suhol. Yumuko si Min Ju-yong bilang tanda ng pagsunod sa utos. Inimbitahan niya ang boss sa pinakamahal na restaurant. Nagboluntaryo rin siya sa business trip para sa kanyang boss. Pinisil ng boss ang pisngi niya. Pinuri ang katalinuhan. Di niya alam na ito pala'y pinuno ng isang smuggling ring. Para hulihin si Min Ju-yong, nagbigay ng mga gawain ang leader. Pagkatapos mag-imbestiga, walang nakuha ang 4 na miyembro. Sa ibang dako, kumain ang leader kasama ang may-ari ng sanglaan. Sinabi ng may-ari na isang smuggler ang kontrolado sa merkado. Kumuha ng relo ang pinuno at tinanong kung nakita ito ng may-ari kamakailan. Sabi ng may-ari, ilang araw na ang nakalipas, may pangit na babaeng nagtanong tungkol dito. Tinukoy ni Ji-han na ang babaeng nakausap ng pinuno. Ikinuwento niya ang tungkol sa miyembro ng Russian gang na binaril ilang taon na ang nakalipas. Ang ama niya ang naging investigador sa kasong iyon. Sinuri ni Ji-han na ang ulat ng aksidente na ibinigay ng pinuno. Nakalagay doon na ang sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama ay tama ng bala sa ulo. Ang pinaghihinalaang grupo ay isang Russian gang. Ang kaso ay isinara ng hindi nalutas. Nang makita ang malagim na detalye ng pagkamatay ng ama, napaiyak si Ji-han na. Para mahanap ang hit and run na sasakyan, dinala ng pinuno si Yoon Dongju sa smuggler ng kotse na binanggit ng may-ari ng sanla. Agad na tumakas ang smuggler nang makita sila. Naghiwalay sina Yoon Dongju at ang pinuno para habulin siya. Nang mapasubok ng dalawa, wala nang mapagtataguan ang smuggler. Gamit ang buhok ng smuggler bilang leverage, binantaan nila siya para ibunyag ang pinuno ng car smuggling ring. Inihayag ng smuggler na si Monkey ang kasalukuyang nangunguna sa buong bansa.
May backer si Monkey sa customs, nagpapadala ng kalakal mula Libya at Russia at di na i-inspeksyon ang kargamento. Ang backer na iyon ay si Suval. Ang hinahanap nilang sasakyan ay limitadong edisyon sa loob at labas ng bansa. Ang maliit na pagbabago ay maaaring triple ang halaga nito. Para maakit ang target, naghanap sila ng kotse na paborito ng mga smuggler bilang pain. Pinilit ng leader ang smuggler na tumulong sa misyon. Sabi ng smuggler, di sapat ang kotse ng leader o ni Kim Jong-hyun para maakit ang mga tauhan ni Monkey. Bigla, nakita ni Jihan na ang bagong kotse ng superintendent. Para mahuli si Monkey, ninakaw ng leader ang susi ng kotse ng superintendent. Dinala ng smuggler ang kotse sa parking lot. Si Yoon Dong-ju at 3 pa ay nag-ambush. Nang gumabi, talagang tinargetan ng magnanakaw ang kotse ng superintendent. Kinunan ni Yoon Dong-ju ang pagnanakaw pero aksidenteng natamaan ang busina. Nang marinig ito, nagsiyasat ang magnanakaw. Takot malantad, agad na yumakap si Jihan na kay Yoon Dong-ju, kamay sa bintana. Akala mag-asawa, bumaba ang bantay ng magnanakaw at ninakaw ang kotse. Nagtiis si Yoon Dong-ju ng matamis na hirap sa yakap ni Jihan na. Mukha'y magkalapit, sabik siyang humalik kay Jihan na. Pero umiwas si Jihan na, sinabi kay Kim Jong-hyun na nakuha ang kotse. Nagtipon ang 5 sa pasukan ng bodega ng smuggler. Bantay sina Jihan na at Shin Jae-hong sa likod, pinuno ng una sa harap. Isinuot ng 3 ang kanilang mga kagamitan. Bago mahuli ang sinuman, biglang dumating ang kapitan ng investigasyon. Hindi sinasadyang natuklasan niya ang kinaroroonan ng pinuno. Sa paghahanap ng kredito, nagmadali siyang agawin ang punong himpilan ng sindikato. Sa utos ng leader, agad na nakipagbakbakan ang magkabilang panig sa mga kriminal. Nagkagulo ang eksena. Hinanap ni Yoon Dong-ju si Monkey sa gitna ng kaguluhan. Nakita niya agad si Monkey na nagtangkang tumakas. Si Jihan na sa pasukan ay nagtaas ng baril pero nakaiwas si Monkey gamit ang lubid. Sumakay siya sa kotse ng superintendent at mabilis na umalis. Nakita ito ni Jihan na at binangga ang ibang sasakyan sa kotse ni Monkey. Iniwan ni Monkey ang sirang kotse at tumakbo. Hinabol siya ng walang humpay ni Kim Jong-hyun. Ngunit pagdating sa kalsada, nakita niyang patay na si Monkey sa lupa. Sinugod niya ang mamamatay tao na nakaitim, pero natalo siya. Tumakas ang salarin gamit ang nakahandang kotse. Matapos ang kabiguan, binugbog ng superintendent ang leader dahil sa sirang kotse. Maya-maya, ipinagmalaki niya ang plaka. Sinabing kusang isinakripisyo ang kotse para sa huli. Galit na galit si Min Gyu-yang sa balita. Natuklasan ni Kim Jong-hyun ang ugnayan ng mga smuggler, Russian gang at sindikato ng droga sa Pilipinas. Hindi lang ito simpleng smuggling, ito'y multi-tiered na krimen. Kahit nahalughog ang lahat ng bodega, nawawala pa rin ang kotse ni Min Gyu-yang. Bagamat walang malinaw na ebidensya, walang barko ang umalis sa ilang araw. Dapat nakatago pa rin ang kotse sa bansa. Bukod dito, karamihan ng kotse ng Monkey ay hindi rehistrado. Ang ninakaw na sasakyan ay di makakakuha ng legal na dokumento. Piking export permit lang ang posible. Kailangan ng tulong mula sa loob para magawa ito. Sinabi ni Jihan na sa team na si Clerk Lee ang nag-asikaso ng customs declarations. Hinuha ng team leader na nalaman ni Clerk Lee ang katiwalian ni Min Gyu-yang at pinatay dahil dito. Naipit, nagpanik si Min Gyu-yang. Hindi na siya nagkunwaring mahina lang nakawani. Hinawakan at pinilipit niya ang kamay ng boss. Nagbanta na isusulong ang business trip. Hiningi niyang ipahayag na ang trip ay utos ng kanyang superior. Sa takot, tumangulang ang superior bilang pagsang-ayon. Nang malaman na tatakas ang negosyo ni Min Gyu-yang, agad sumugod ang team sa daungan. Hinanap nila ang mga kargamento patungong Libya at Russia. Sa gitna ng paghahanap, nalaman nilang in advance ni Min Gyu ang alis. Agad siyang hinarang nina Yoon Dong-ju at Kim Jong-hyun. Naramdaman ni Min Gyu-yang na may sumusunod sa kanya. Para makaiwas, lumiko siya papunta sa isang residential area. Nakatayo si Yoon Dong-ju sa bubong. Hinahanap ang kotse ni Min Gyu. Nang makita ang target, agad niya itong hinabol. Nag-coordinate sila ng pincer move. Isa sa shortcut, isa nagmamaneho. Tumalon si Yoon sa mga bubong, patuloy na nag-uulat ng ruta ni Min Gyu. Sa gabay ng updates, naabutan ni Kim Jong-hyun ang kotse ni Min Gyu. Pero ang tusong Min Gyu ay nag-navigate sa makitid na eskinita. Naipit ang malaking sasakyan ni Kim sa pagitan ng 2 pader. Si Yoon Dong-ju, nasa ibang bubong, ay muling natagpuan si Min Gyu-yang. Nang makitang papunta kay Jihan na ang kotse ni Min Gyu, tumalon siya pababa. Dahil sa biglaang impact, napilitan si Min Gyu-yang na biglang preno. Bumagsak sa lupa si Yoon Dong-ju. Halos hindi siya makatayo sa sigaw ni Jihan na. Lumapit siya kay Min Gyu at sinabing, "Sa Traffic Accident Act, lumampas ka sa bilis sa school zone, nagdulot ng pinsala. Malinaw na paglabag sa batas, hindi na siya makakatakbo." Bumagsak sa lupa si Yoon Dong-ju, tumatawa. Sa wakas ay nahuli na niya si Min Gyu-yang. Dinala ng special team si Min Gyu-yang pabalik sa istasyon. Kahit anong tanong, iginiit niyang ordinaryong kawani lang siya. Sinabi niyang walang kinalaman sa kasong iniimbestigahan. Nagbigay si Kim Jong-hyun ng ebidensyang nag-uugnay kay Min Gyu sa kaso. Gayunman, tahasang itinanggi niya ito. Sa halip, paulit-ulit niyang sinulyapan ang orasan sa dingding at ang gintong relo sa kanyang pulso.
Sa sandaling iyon, dumating ang kapatid na taga-usig ni Kim Jong-hyun kasama ang mga tauhan para dalhin si Min Gyu-yang. Ipinaalam ng mga opisyal ng prosekusyon sa pinuno na inilipat ng customs ang kaso sa kanila. Nang makitang inakay palabas si Min Gyu-yang, hinabol siya ni Ji Han-na at tinanong tungkol sa relo dahil lahat ng kaugnay sa kanya ay may parehong relo. Ito ay tila kakaiba. Nakilala ni Min Gyu-yang si Ji Han-na bilang pulis na humawak sa mga gamit ng yumaong si Clerk Lee. Tinanggal niya ang relo at inialok kay Ji Han-na para suriin. Nang hindi ito kinuha ni Ji Han-na, dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Sa kritikal na sandali, humarang si Kim Jong-hyun sa pagitan nina Ji Han-na at Min Ju-yong, pigilin ang mapangahas na kilos. Galit na tumakbo si Yoon Dong-ju, gustong pigilan ang prosekusyon sa pagdakip kay Min Ju-yang. Habang pinipigilan siya ng lahat, biglang dumugo ang kanyang ilong at bibig. Agad na dinala si Yoon Dong-ju sa ospital, nasuring may banayad na concussion siya at kailangan magpahinga. Inutusan ng team leader si Ji Han-na na alagaan si Yoon Dong-ju. Sa ngayon, lahat ay nagtataka kung sino ba talaga si Min Ju-yang at sino ang nagtatanggol sa kanya. Nahihiyang tumakas si Ji Han-na sa silid. Nakasalubong niya si Kim Jong-hyun na hinahanap siya. Hinala ni Kim Jong-hyun na binabantayan ng mga tao ni Min Ju-yang si Ji Han-na. Dahil nakita ni Ji Han-na ang datos ni Ginoong Lee, nag-aalala si Kim Jong-hyun na baka mapahamak siya. Pinayuhan niya itong huwag nang makialam sa mga bagay tungkol kay Min Ju-yang. Ngunit naramdaman ni Ji Han-na na mas mabuti ang pagsubaybay. Maaari itong maging pain para akitin sina Min Ju-yang at kasama. Samantala, biglang tinawagan ng alkalde ang hepe. Maya-maya, inutusang palayain si Min Ju-yang ng kapatid ni Kim Jong-hyun. Nalaman ng Special Investigation Team ang pagpapalaya kay Min Ju-yang. Ayon sa prosekusyon, hinihinalang nag-smuggle si Min Ju-yang, ngunit menor lang. Reassignment lang ang ipinataw ng Customs Service sa kanya. Nagmaneho si Min Ju-yang ng magarang sports car, zigzag sa daan. Pagkaparada, tumawag siya at inutusan ang Rusong kaibigan para sa mga kliyente. Pagkatapos, basta na lang niya itinapon ang telepono. Si Yoon Dong-ju, nasa ospital pa, nakakita ng balita tungkol sa pulang sports car. Nakilala niya ito bilang isa sa mga nawawalang smuggled na sasakyan. Sa istasyon ng pulisya, ipinaliwanag ni Ji Han-na na nakita niya ang asul na bilog sa mga dokumento ni Mr. Lee, logo ng Chunggil Shipping Company. Si Min Ju-yang ay nakatuon sa kumpanyang ito sa buong panunungkulan niya. Pagkatapos niyang magsalita, pumasok ang mga miyembro ng Narcotic Squad. Humingi sila ng tulong sa Special Investigation Team. Ipinakita ng Narcotic Squad ang candy, sinasabing bagong uri ito ng droga. Dati, sa Eastern Europe lang ito kumakalat. Pinaghihinalaan nilang umabot na ito sa South Korea. Habang sinusubaybayan ang mga smuggler, di nila inakala babae pala ang gumawa. Bago makilala si Min Ju-yang, pumunta muna siya sa taguan ng peking droga. Kinwestiyon niya ang gumawa ng huwad na droga nang walang pahintulot. Agad niyang pinatay ito. Pagkatapos, hinubad niya ang kanyang damit na may dugo. Nagbuhos siya ng gasolina sa sahig at bangkay. Tinawagan niya ang pulisya para mag-ulat ng taguan ng droga. Nangako siyang tulungan si Min Ju-yang laban sa mga pulis. Inulat niya ito para maakit ang investigador at sunugin sila. Inilagay niya ang cellphone sa loob ng microwave. Plano niyang pasabugin ito para mag-apoy ang gasolina. Aalis na siya nang may lalaking sumipa sa kanya. May lalaking may gintong kadena at kutsilyo na papalapit. Nakita niya si Yoon Dong-jo kaya nagkunwaring biktima. Sa sandaling iyon, sumabog ang telepono sa microwave. Nasunog nito ang gasolina sa sahig. Hinila ni Yoon Dong-ju ang gumawa at tumalon sa bintana. Mabuti na lang na iligtas agad ng team leader at iba pa ang 2 tao. Siniyasat ng lahat ang nasunog na silid. Kinumpirma nila na ito'y taguan ng paggawa ng droga. Ang tambak ng damit babae sa silid ay nagpahiwatig ng pagdukot. Malamang sangkot din sila sa human trafficking. Ang babaeng sinagip ni Yoon Dong-ju ang tanging nakaligtas. Sa presinto, nagsinungaling ang gumawa, wala raw siyang alam. Umiiyak, sinabi niyang may nakitang matangkad na lalaki at narinig na away. Akala ng team leader siya lang ang nakakita sa gumawa. Pinaprotektahan niya kay Kim Jong-hyun pero hiningi niya si Yoon Dong-ju. Nakita ito ni Ji Han-na, nagboluntaryo siya bilang kapwa babae. Hiniling ni Yoon Dong-ju na kasama si Ji Han-na sa misyon. Sinamantala niya ang pagkakataon na makasama si Ji Han-na. Magkasama silang 3 sa iisang silid. Si Yoon Dong-ju ay laging nasa tabi ni Ji Han-na. Nairita ang producer sa paglalambing nila sa harap niya. Nagsilbi siya ng pagkain kay Yoon Dong-ju, di alintana si Ji Han-na. Sinadya niyang ipakita ang pagmamahal kay Yoon Dong-ju. Tinawag ang buong grupo para sa briefing ng komisyoner. Sa init ng araw, lahat ay reklamo sa boring na nilalaman. Ginamit ni Yoon Dong-ju ang kamay para protektahan si Ji Han-na. Tumingin si Ji Han-na kay Yoon Dong-ju sa harap niya. Naalala niya ang kanilang malalapitang sandali noon. Alam niyang matagal nang nawala ang puso niya rito. Pagkatapos, bumili si Yoon Dong-ju ng inumin para sa kanya. Hindi na niya itinago ang kanyang nararamdaman. Hinila niya ang kurbata ni Yoon Dong-ju at hinalikan ito. Ang halik ni Ji Han-na ay nagpasaya kay Yoon Dong-ju. Matapos noon, lagi niyang tinitigan si Ji Han-na ng tapat at matindi.
Sinubukan niya ang lahat ng paraan para makalapit. Sinuri ng koponan ang mga tawag sa nakumpiskang telepono ni Min Ju-yong. Natuklasan nilang puro trabaho-related na tawag lang ito. Sinabi ni Jihan na alam ni Min Ju-yong ang investigasyon ng pulisya. Malinaw na may nagtip sa kanya tungkol dito. Naalala ni Yoon Dong-jo ang araw ng pag-aresto kay Min Ju-yong. Pupunta sana siya sa paliparan kunwari may business trip. Naabisuhan siguro siya na nakita ng pulisya ang hit and run na kotse. Kaya tumakas siya gamit ang kotse. Sinaliksik ng koponan ang ruta ng pagtakas ni Min Ju-yong. Natagpuan nila ang naputol na telepono sa loob ng imburnal. Dinala ito ng lahat para sa pagsusuri. Nakita nila ang mga fingerprint ni Min Ju-yong dito. Kung makuha ang data, malalaman nila kung sino ang nagtip sa kanya. Pinuri ng leader ng koponan si Yoon Dong-ju. Naiinip ang tagagawa. Ginamit niya ang pulis para sirain ang peking base ng droga. Naalala niya na bago mamatay, sinabi ng lalaking pinatay niya na nasa Bukang District ang base. Kaya nag-report siya sa pulis. Sinabing naalala niya na nasa Bukang District ang gumawa, lalaking may katamtamang buhok. Nakakapagtaka para kay Jihan na hindi maalala ng gumawa ang sariling pangalan, lalo na ang mahalagang impormasyon. Buong gabi silang naghintay sa kotse. Sa bukang liwayway lang nila nakita ang lalaking may katamtamang buhok. Pagkatapos matawagan, agad siyang tumakas gamit ang bangka. Sabay na tumalon sina Yoon Dong-ju at Kim Jong-hyun. Nakalapag si Kim Jong-hyun sa kubyerta pero nahulog sa tubig si Yoon Dong-ju. May naghagis ng salbabida pero tumama ito sa ulo ni Yoon Dong-ju. Nagalit ng todo si Yoon Dong-ju. Nakita niya si Kim Jong-hyun na bumalik ng maayos kasama ang lalaking may katamtamang buhok habang nagpalakpakan ng lahat. Pagdating sa pampang, tinanong nila ang lalaking may katamtamang buhok. Sinabi niyang hindi niya kilala ang tagagawa o si Min Ju-yong. Sa kanyang kilos, mukhang hindi siya nagsisinungaling. Sina Kim Jong-hyun at Jihan na ay naghanap ng taguan ng droga. Napansin nilang iba ang droga dito at iba rin ang tagagawa. Sinabi rin ng grupong ito na hindi nila kilala ang tagagawa o si Min Ju-yong. Natuklasan ng leader ng grupo ang malaking kargamento mula sa Tail Company. Kasama rito ang frozen na bakalaw at gamit sa paggawa ng droga. Sa istasyon, may mga babaeng naaresto sa isang motel. Isa ang anak ng leader na nagsabing wala siyang kasalanan. Hindi siya pinaniwalaan ng mga pulis. Nang tumakbo siya, nabanggaan niya si Yoon Dong-ju at Kim Jong-hyun. Nang mahuli siya ni Kim Jong-hyun, naakit siya at ayaw nang bumitaw. Dumating ang team leader at nakita ang anak na dapat nasa ibang bansa. Pagkasaway, ipinakulong niya ito sa tirahan ng tagagawa, 24 oras na binabantayan. Samantala, sinisiyasat ni Jihan na at Kim Jong-hyun ang Tail Import Company. Natuklasan nilang ang logistics provider nito ay kumpanya ni Coach O. Sa wakas, naiugnay ng team leader ang buong kadena ng koneksyon. Itinago ng Tail Company ang smuggled na droga sa frozen Russian code. Kumpanya ni Coach O ang naglipat nito sa lalaking may katamtamang buhok. Si Min Ju-yong ang kanilang tagapagtanggol. Iminungkahi ni Yoon Dong-ju na arestuhin agad si Min Ju-yong at iba pa. Sinabi ni Kim Jong-hyun na hindi ganoon kadali. Ang CEO ng Tail Company ay anak ng alkalde. Ibig sabihin, suportado si Min Ju-yong ng alkalde. Mas malala pa, may lihim na sabwatan ang komisyoner at alkalde. Kung malaman ng komisyoner ang investigasyon, magkakaproblema sila. Bigla, dumating ang komisyoner at tinanong kung sino ang nag-iimbestiga. Napilitan ang team leader na umamin na siya iyon. Sinipa ng komisyoner ang tuhod niya, pinaluhod at pinagsabihan ng malupit. Sa sandaling ito, nalaman ng mga kasamahan ni alkalde ang investigasyon ng Tail Company at hinarap si Min Ju-yong. Sinisi nila siya sa kawalan ng kakayahan. Nangako si Min Ju-yong na personal na hihingi ng tawad sa alkalde. Pagdating sa City Hall, bigla niyang binugbog ang alkalde ng walang pasubali. Pinunit niya ang bibig ng alkalde gamit ang dalawang kamay. Binalaan niya ang alkalde na huwag kalimutang siya ang naglagay dito sa pwesto. Umungol sa sakit ang alkalde, lumuhod, nagmakaawa, at nangakong hindi nalalaban. Paalis na, tinanong ni Min Ju-yong si Coach O tungkol kay Yoon Dong-ju. Naiinis kay Yoon Dong-ju, sumumpa siyang paparusahan ito. Para aliwin ang team leader na napahiya sa komisyoner, inimbitahan siya sa barbecue. Paalis na, tumabi ang team leader sa eskinita para umihi, doon sinalakay siya. Nang hindi bumalik ang team leader, naghanap ang iba. Natagpuan nila siyang nakahiga sa lupa. Pagkatapos magkamalay, inutusan niya silang ipagbigay alam muna sa pulis. Ninakaw ang kanyang baril ng mga lalaking nakaitim. Si Min Ju-yong ngayong may baril nagpaputok ng 4 sa kabilang gusali. Maya-maya, balita, hindi kilalang putok, sumira ng bintana, nagdulot ng takot. Kinumpirma ng leader ng grupo na baril niya iyon. Samantala, tumawag ang NFS, National Forensic Service, kay Jihan na. Nakuha nila ang damit ng gumawa mula sa peking taguan. May natuklasang dugo ng biktima sa mga damit. May balat ng biktima sa kuwelyo, tanda na hinawakan ito bago namatay. Agad hinalaan ni Jihan na. Tagagawa ay biktimang may ibang pagkakakilanlan. Noon, nanonood ng TV ang tagagawa at anak na babae ng leader. Balita. Nasira ng pulis ang kaso ng droga, kaugnay ng Tail Company. Bumulong ang tagagawa, tinanggal ang peking operasyon tapos nasangkot sa Tail Company. Tumayo siya, nag-iisip ng solusyon. Biglang naalala ng anak ng team leader na nakita niya ang tagagawa sa kanyang flight pabalik. Sa takot na malantad, naisip ng tagagawa na umalis agad.
Maya-maya, nabalitaan ni na Yoon Dong-ju ang sunog sa silid ng tagagawa. Pagdating sa lugar, nakita nila ang silid na magulo. Natagpuan nila ang cellphone at bracelet ng anak ng team leader. Ginamit ng tagagawa ang dating paraan. Nilagay ang telepono sa microwave para sumabog. Ang tagagawa, na tumakas ng ligtas, ay sinundo ni Min Ju-yong. Inamin niya na ang babae ay anak ng team leader. Nalungkot si Min Ju-yong na isang bala na lang ang natitira. May ibang plano para dito. Hindi alam ng team. Naghiwa-hiwalay sila para hanapin ang anak ng team leader. Mabuti na lang, natagpuan ni Kim Jong-hyun siya sa gilid ng kalsada. Nang makita ang anak na ligtas, umiyak sa ginhawa ang leader. Bigla, may courier na nag-abot ng kahon kay Yoon Dong-ju. Tinanong ni Yoon Dong-ju kung sino ang nagpadala. Sinabi ng courier na tagahatid lang siya. Dahil sa takot, maingat na binuksan ng leader ang kahon. Gulat sila, laman nito ang baril niya. Pero wala na ang huling bala. Bigla, tumawag ang nanay ni Kyung-il kay Yoon Dong-ju, walang nagsalita. Tumakbo siya sa bahay ng kaibigan. Nakita ang nanay nito sa dugo. Nalungkot at nagalit siya ng husto. Pumunta siya sa bodega at sinuntok si Min Ju-yong. Gusto lang niyang ipaghiganti ang nanay ng kaibigan. Matapos gamutin, nakaligtas ang nanay ng kaibigan niya. Walang CCTV camera sa loob ng bahay nila. Hindi malinaw ang eksaktong pangyayari. Kitang-kita ang tama ng bala sa katawan ng ina ng kaibigan niya. Ngunit sa masinsinang pagsusuri ng baril ng hepe, walang naiwang fingerprint. Kailangan nila ng tiyak na ebidensya ng krimen ni Min Ju-yong para arestuhin siya. Napansin ni Ji Han-na ang isang kakaibang detalye. Tumagos ang bala sa scapular artery ng ina ng kaibigan niya. Magdudulot ito ng matinding pagdurugo. Karaniwan, hindi siya dapat nakaligtas dahil sa pagkawala ng dugo. Naalala ni Kim Jong-hyun, pagdating ng doktor, nauna nang natulungan ang ina ng kaibigan. Samantala, kahit malubhang nasugatan ni Yoon Dong-ju si Min Ju-yong, pinlano niya ito. Inutusan niya ang isa na lihim na i-video si Yoon Dong-ju na sinasaktan siya. Ginamit niya ang video para takutin ang pulis na tanggalin si Yoon Dong-ju at ang team. Para iligtas ang team, pinahiya ng hepe ang sarili niya. Sa isang mataas na pagtitipon, naging human target pa siya. Inaliw niya ang mga nakatataas sa pamamagitan ng pakikipagbuno. Nang makita ang sakripisyo ng pinuno, napuno ng guilt si Yoon Dong-ju. Naintindihan ng pinuno ang nararamdaman ni Yoon Dong-ju at di siya sinisi. Biglang may dala ang investigasyon team. Data mula sa burner phone ni Min Ju-yong. Lumabas na peke pala ang pasaporte ng gumawa ng phone. May iba't ibang pekeng pagkakakilanlan din ang gumawa. Sa burner phone, maraming tawag kay Min Ju-yong mula sa gumawa. Malinaw na malapit ang relasyon ng dalawa. Bukod sa gumawa, may iba pang tinawagan si Min Ju-yong. Kung mahanap ang nagbenta ng phone, malalaman nila ang mga kontak. Agad kumilos ang grupo ng walang pagkaantala. Sabay nito, pumasok sa ospital ang gumawa, nakadisguise bilang nurse. Tinanong ni Min Ju-yong bakit buhay ang nanay ng kaibigan niya. Tinawagan ng gumawa si Yoon Dong-ju gamit phone ng nanay, binendahan ng sugat. Hindi alam ni na Yoon Dong-ju na iniligtas siya ng may akda. Pagkatapos ng abalang araw, bumalik silang walang dala, walang nakahanap sa nagbebenta ng telepono. Bigla, may tumawag kay Yoon Dong-ju. Nalaman na nasa ospital si Min Ju-yong, agad siyang umalis. Sumunod si Ji Han-na, nag-aalala. Nakita ni Min Ju-yong si Yoon Dong-ju. Hiniling magpasa ng mensahe, "Huwag sabihing ako ang bumaril." Nang umalis si Min Ju-yong, hinabol siya ni Ji Han-na. Ibinato niya ang basket ng prutas sa mukha nito. Sabi niya, walang CCTV dito, di siya maaaring galawin. Tumingin si Yoon Dong-ju kay Ji Han-na at nagtapat. Hindi niya mapigilan ang magkagusto kay Ji Han-na. Habang aalis na sila, pinigil ng doktor si Yoon Dong-ju. Hiniling suriin di ang kamay, kundi ang abnormal na utak niya. Sa kanilang pag-uwi, tinanong ni Ji Han-na ang resulta. Nagsinungaling si Yoon Dong-ju, sinabing walang problema. Kinabukasan, muling hinuli ng team ang nagbebenta ng telepono. Sa interogasyon, inihayag ng vendor na mga Koreanong bumibili ng maraming telepono linggo-linggo. Hiniling ni Yoon Dong-ju na makuha agad ang hitsura ng Korean manager. Mula sa manager, nalaman nila ang pagkakakilanlan ng mga gumagamit ng burner phones. Ang lalaking may pattern shirt ay bumuo ng isang gang. Nakuha rin niya ang kontrol sa teritoryo ng Gold Rabbit. Ang Rusong may hikaw ang namamahala sa pagpapadala at paghahatid. Ang mga detalye tungkol sa kanya ay hindi pa alam. Ang kumokontrol ng droga sa Korea, Japan at SE Asia ay ang gumagawa na nakilala nila. Ang huli ay si Coach O mula sa security company. Ang apat na ito ay mapagpasya at walang awa sa kani-kanilang larangan. Ang nag-uugnay sa kanila para sa pakinabang ay si Min Ju-yong. Nag-alala ang hepe na ang interes ng sindikato ay malalim na nakaugat. Marahil kasama ang punong superintendente, tila imposibleng madala sila sa hustisya. Biglang pumasok ang punong superintendente. Inihayag niya na malapit ng buwagin ng espesyal na investigasyon team. Sinabi ng hepe na haharap sila sa disiplina at ibabalik sa dating mga unit. Si Yoon Dong-ju ang unang naparusahan. Naalala ni Yoon Dong-ju ang mga salita ni Min Ju-yong. Ang tuntunin at patas na laro ay saring lang mahalaga kay Yoon Dong-ju. Wala silang saysay dito.
Tumayo si Yoon Dong-ju at nanumpa gaya ng sa boxing ring. Pagkatapos, hindi niya pinansin ang mga pakiusap at umalis ng istasyon. 2 araw na walang balita kay Yoon Dong-ju. Nalaman nilang hinanap niya si Coach Oh. Nangamba silang gumawa muli ng gulo si Yoon Dong-ju. Ngunit may hindi inaasahang nangyari. Bigla, nagbago ang sitwasyon. Nabalitaan ng hepe na hindi muna bubuwagin ang espesyal na koponan. Iwas din ang mga miyembro sa aksyong pandisiplina. Gawa ito ni Yoon Dong-ju na pribadong nakipagkita kay Min Ju-yong. Para iligtas ang koponan, hinarap ni Yoon Dong-ju si Min Ju-yong nang mag-isa. Sinabi niyang di lalaban kahit gaano siya pagbuntuhan ng galit basta itigil ang pag-target sa koponan. Inutusan ni Min Ju-yong si Coach Oh na umatake habang siya'y nanunood lang. Nasiyahan siyang panoorin ang matinding labanan ng dating mentor at estudyante sa boxing. Paulit-ulit na bumagsak si Yoon Dong-ju pero bumangon pa rin, tiniis ang bugbog ni Coach Oh. Sa huli, ang kanyang tibay ang nagligtas sa koponan. Kinabukasan, nakita ni Jihan na si Yoon Dong-ju na naghihintay sa kanyang pintuan. Sinabi ni Yoon Dong-ju na wala siyang connection or background. Ang tanging lakas niya ay ang pagtitiis ng bugbog para maprotektahan ang lahat. Pinuri siya ni Jihan na sa kanyang magandang ginawa. Pagkatapos tinanong niya si Yoon Dong-ju. Matapos iligtas ang team, balak ba niyang sumuko sa sarili? Hindi sumagot si Yoon Dong-ju pero hinalikan niya si Jihan na. Ipinahiwatig nito na hindi niya iiwan ang mahal niya at ang paniniwala sa hustisya. Ang halik nila ay nagsilyado ng kanilang relasyon. Nang malaman na walang tirahan si Yoon Dong-ju, inimbitahan siya ni Jihan na. Ang paggising sa tabi ni Jihan na ay nagbigay tuwa kay Yoon Dong-ju. Habang nag-iimpake sa gym, napansin ni Yoon Dong-ju na nawawala ang libro ng tula niya. Inakala niyang nawala, di alam na nasa kamay na ng may akda. Hinangaan ng may akda ang aklat, pinuri ang panlasa ni Yoon Dong-ju. Bawat tula ay matinding pumukaw sa kanyang damdamin. Samantala, sinubaybayan ni Yoon Dong-ju ang mga ruta ng droga ni Min Ju-yong. Sa kanilang pag-uusap, nagdala ng forensic report ang investigasyon. Dugo sa bodega ng pantalan, may bakas ng smuggler na hinabol nila. Iniulat ni Kim Jong-hyun na maraming ephedrine pumapasok sa Korea sa pantalan. Hindi pa nalilinaw ang customs, ibig sabihin, nasa port area pa. Habang nagpaplano si Yoon Dong-ju, napansin niyang kumakamot ang hepe. Itinaas ni Yoon Dong-ju ang damit ng hepe at nakita ang pulang pantal. Naalala ng hepe na kinagat siya ng langgam sa huling operasyon sa pantalan. Tiningnan ng team ang mga talaan. Nasamsam nila noong 1 taon ang container na may mapanganib na pulang langgam apoy mula sa Russia, parehong ruta ng kasalukuyang droga. Ginamit nila ang mga langgam apoy para sorpresahin si Min Ju-yong. Agad nagpadala ang autoridad ng pantalan ng inspection team. Nagpatupad sila ng import-export controls kunwari para sa pagsuri ng langgam apoy. Humingi ng paumanhin ang customs officer kay Min. Sabi, hindi na pwede magbigay ng pabor dahil sa quarantine. Banta ni Min sa officer gamit ang anak nito, pinutol pa ang daliri nang hindi pinansin ang pakiusap. Plano ng hepe na samantalahin ang kanilang bentahe. Inutusan niya ang team magpanggap na quarantine officers para hanapin ang ephedrine. Habang nagpapatrolya, may nakita silang kahina-hinalang tao. Pagkadakip nalaman nilang ito pala ang gumagawa ng droga. Hinuli siya ni Kim Jong-hyun, inanunsyo ang pag-aresto dahil sa paglabag sa batas. Bigla, habang inilipat, bumagsak ang gumawa. Nanginginig ng todo, akala'y umaarte. Lumapit si Yoon Dong-ju, ngunit bigla siyang hinalikan. Sa sandaling iyon, sumugod ang mga kasabwat mula sa dilim. Nakatakas sila, pero nakita ni Yoon Dong-ju ang ephedrine sa tabi ng sasakyan. Sa pahiwatig ni Yoon Dong-ju, nahanap ang ephedrine sa loob ng mga manika. Matagumpay na dinala ng grupo ang ephedrine pabalik sa himpilan. Ang matagal nilang pagkabigo ay naging kagalakan. Habang nagdiwang ang team, nagulo si Min Ju-yong at kasama. Kapag naipasok ang ebidensya bukas, hindi na ito mababawi. Nangakong kukunin ni Min Ju-yong ang ebidensya, alam na ang ruta at oras. Pagkatapos niyang magsalita, may narinig na tuktok sa trunk ng kotse. Sa loob ay naroon ang dinukot na smuggler. Kanina, balak patayin siya ng Ruso pero tumigil nang tumawag ang nanay niya. Sinamantala ng smuggler to, tumalon palabas. Kinabukasan, pinag-escort ng hepe ang team sa bodega ng ebidensya. Ang riot squad ang bahala sa trapiko. Agad umalis sina Jihan na at Kim Jong-hyun. May tawag, dinala ng hepe si Yoon Dong-ju sa ospital para sa smuggler. Sa interogasyon, sinabi ng smuggler na alam na ni Min Ju-yong ang ruta at oras. Naghinalang may taksil sa pulis ang hepe, di alam na utos ni Min Ju-yong to. Nahuli ulit, nagsinungaling siya para mabuhay. Walang kamalay-malay, may tawag ang hepe mula sa team. May mga protesta raw sa City Hall. Personal na iniutos ng alkalde ang pagsugpo sa riot squad. Nag-iwan ng kaunting suporta para kina Jihan na at Kim Jong-hyun. Ipinaalam ng hepe kay Kim Jong-hyun na may taksil sa hanay ng pulisya. Kailangan nilang baguhin ang ruta pagkalabas ng tunel. Habang ine-escort ni Jihan na at Kim Jong-hyun ang kargamento sa tunel, 2 sasakyan ang biglaang bumangga sa kanila. Agad na pinalibutan ng mga bugbog sarado si Kim Jong-hyun.
Si Jihan na naman ay hinarang ng mga miyembro ng motorsiklong gang. Pagdating sa pasukan ng tunel, nakita ng hepe at ni Yoon Dong-ju na nakaharang ito. Hinawakan ni Yoon Dong-ju ang sinturon ng hepe at sumugod sa labanan. Nang dumating ang ibang pulis kasama ang riot squad, nabangga rin ang kanilang sasakyan. Sa loob ng tunel, mag-isa na lang sina Kim Jong-hyun at Jihan na. Tinalo ni Yoon Dong-ju ang mga kalaban at iniwan ang labanan sa hepe. Tumakbo siya patungo sa tunel para sagipin sina Jihan na at Kim Jong-hyun. Bigla siyang pinalibutan ng mabilis na motorsiklong gang. Nakipaglaban si Yoon Dong-ju gamit ang kanyang mga kamao. Kahit walang malay, pinilit niyang kunin ang helmet. Sa lakas ng loob, tinalo niya ang bawat salarin. Isinuot ang helmet, sumakay sa motor, at humarurot sa dilim ng tunnel, nagmamadali para iligtas ang mahal at kaibigan. Sinaksak si Kim Jong-hyun ng tagong sandata ng floral shirt. Sa kritikal na sandali, nagdrift si Yoon Dong-jo, gulong kumikiskis sa lupa. Ginamit ni Yoon Dong-ju lahat ng lakas para ibagsak si floral shirt. Agad, may kotse na bumangga sa kanya, itinumba siya sa lupa. Bumaba ng kotse si Min Ju-yong. Kinutyan niya si Yoon Dong-ju na nakahiga dahil sa pagmamalaki. Sabi ni Min Ju-yong, itinaya niya buhay sa kargamentong ito. Hindi niya hahayaang may sumira nito. Inutusan ni Min Ju-yong si floral shirt na kunin ang kalakal at umalis. Iniwan niya ang eksena para asikasuhin ng mga tauhan. Nagsanib si Yoon Dong-ju at Kim Jong-hyun, tinalo ang mga tauhan. Agad hinanap si Jihan na pero wala na siya roon. Ilang sandali lang bago nito, bumagsak sa lupa ang pagod na si Jihan na. Akala ni Min Ju-yong, ng tagagawa at ng iba pa na wala na siyang lakas para lumaban. Inilipat nila ang mga kalakal sa harap mismo ni Jihan na. Ayaw sumuko kaya lihim na umakyat si Jihan na sa truck. Sinundan ni Yoon Dong-ju at Kim Jong-hyun ang ruta ng truck para hanapin si Jihan na. Nakarating sila sa isang krusada. Hindi alam ng dalawa kung saan pumunta ang truck. Napansin ni Kim Jong-hyun ang isang sapatos ni Jihan na. Sinundan nila ang mga bakas na iniwan ni Jihan na. Maya-maya, nakita nila ang kabilang sapatos ni Jihan na sa unahan. Nakita rin nila ang jacket at vest niya. Sunod sa mga nahulog na gamit, may nakitang guwante sa huling marka. May nakasulat na numerong 4131 dito. Hinala nila, ito ay numero ng plaka ng sasakyan. Kung mahanap ang sasakyan, mahahanap nila si Jihan na. Bigla silang nakatanggap ng tip mula sa isang tagapagsumbong. Ang smuggler na nagtaksil sa kanila ay naghahandang tumakas sa bansa. Agad na inaresto ng team leader ang smuggler sa pantalan kasama ang kanyang team. Inamin ng smuggler, si Min Ju-yong at iba pa'y nakikipagkalakalan sa mga Hapon. Dapat alam ng Golden Rabbit ang eksaktong lugar ng transaksyon. Hawak ng Golden Rabbit lahat ng dating kalakalan sa mga Hapon. Sina Kim Jong-hyun at Yoon Dong-jo ay bumalik agad sa istasyon para usisain si Golden Rabbit. Pinunot ni Min Ju-yong ang ngipin ni Silver Rabbit. Binantaan niya si Golden Rabbit na huwag magsalita. Para iligtas ang kapatid, tumanggi si Golden Rabbit na magsalita. Walang choice. Kaya sisiyasatin ni Yoon Dong-ju lahat ng lugar ng transaksyon ni Golden Rabbit. Naghanap ang 4 ng kahina-hinalang lugar base sa mga case file. Habang abala, bigla na lang nahilo si Yoon Dong-ju. Napansin ni Kim Jong-hyun ang kanyang maputlang hitsura. Pinilit niya si Yoon Dong-ju magpahinga, pero di ito nakinig. Bawat sandali hirap pag dinakita ang mahal niyang si Jihan na. Si Min Ju-yong at iba pa'y nakikipagkalakalan sa mga Hapon. Inilipat sa lupa ang lalagyan na may lamang si Jihan na. Sinamantala niya ang pagkakataong tumakas. Habang nakatago, nakita niya si Floral Shirt na nagnakaw ng mahal na alak. Itinutok ng Russian Earring Man ang baril sa ulo ni Floral Shirt. Binalaan niya itong huwag hawakan ang hindi kanya. Habang nag-aaway, lumapit ang tagagawa at pinakalma sila. Kinuha ng Russian Earring Man ang alak. Nangako siyang bibigyan ng mas mahal na alak ang tagagawa. Tinawag niyang Black Cat ang tagagawa. Naalala ni Jihan na ang baril sa kaso ng ama. Bukod dito, sinasabi ng mga file na ang Russian Black Cat Gang ang malamang na pumatay sa kanyang ama. Agad, pinaghinalaan ni Jihan na ang Russian Earring Man sa pagkamatay ng kanyang ama. Sinubaybayan niya ang kinaroroonan ng Russian Earring Man. Biglang lumitaw ang Floral Shirt sa likod niya. Sinuntok ni Jihan na si Floral Shirt at tumakbo, pero napaligiran siya ng mga tao. Dumating si Min Ju-yong at hinampas si Jihan na ng bote. Kumuha ng kutsilyo si Floral Shirt para patayin si Jihan na. Kinuha ng tagagawa ang sandata mula sa kanya. Para sa kanya, malas ang magpadanak ng dugo sa araw ng alis. Iniutos ni Min Ju-yong na ikulong si Jihan na sa bodega bilang parusa. Nakulong siya kasama ng mga bangkay na nasa loob ng mga sako. Itatapon niya si Jihan na sa Pasipiko kung mabubuhay pa siya sa isang linggo. Pagkatapos balaan si Jihan na, umalis si Min Ju-yong kasama ang kanyang mga tauhan. Tinawag ni Jihan na ang Russian Earring Man na huling naglalakad. Sinabi niya na ilang taon na ang nakalipas, may nabaril na miyembro ng Russian Gang. Namatay din ang pulis na humahawak sa kaso habang nasa tungkulin. Nang marinig ang pangalan ng ama, naalala ni Russian Earring Man ang nakaraan. Noon, tumayo siya sa mataas at nagpaputok ng marami sa kotse ng ama ni Jihan na. Hindi sinabi ni Earring Man kay Jihan na ang nakaraang ito.
Tumalikod siya at umalis ng walang imik. Inilabas ni Jihan na ang nakatagong telepono. Tumawag siya sa emergency center. Hiniling niyang ipaalam sa team leader ang kanyang lokasyon. Nakuha ni Yoon Dong-jo at Kim Jong-hyun ang mensahe at sumugod agad. Nakakita ng mga gwardiya, itinulak ni Yoon Dong-ju ang smuggler. Nagambala nito ang mga kalaban. Hinanap nila ang bawat bodega para kay Jihan na. Narinig ni Yoon Dong-ju ang tugon ni Jihan na sa isang bodega. Pumasok siya at niyakap ng mahigpit ang duguan na Jihan na. Tinakpan ng dalawa ang pagtakas ni Jihan na. Muling nakaharap ni Kim Jong-hyun ang floral shirt. Inaatake ni floral shirt ang kanyang mga kahinaan para pukawin siya. Sa kritikal na sandali, sinipa ni Yoon Dong-ju ang floral shirt. Isinara ni Yoon Dong-ju ang pinto ng cabin, naiwan sa labas ang floral shirt. Ngunit biglang tumama sa kanya ang panibagong pagkahilo. Halos hindi na siya makatayo. Nakita ang bagong alon ng mga salarin, pilit niyang nanatiling malay. Inutusan niya si Kim Jong-hyun na iligtas muna si Jihan na. Pagkatapos, matapang siyang sumulong. Lumaban siya para makalabas sina Kim Jong-hyun at Jihan na. Nakalabas sila pero maraming matipuno ang lumapit ng nagbabanta. Umatras sila ng paunti-unti, biglang lumitaw ang Russian earring man. Walang imik, binaril ni earring man si Jihan na. Hindi nagatubili si Kim Jong-hyun. Tumapang siya at sinalo ang bala para kay Jihan na. Sa lakas ng tama, bumagsak si Kim Jong-hyun ng patalikod. Nahulog siya sa dagat. Tumalon si Yoon Dong-ju sa dagat at inilikas siya. Nagmadali silang dalhin si Kim Jong-hyun sa ospital. Ipinagdasal nila na mabuhay siya. Kasabay nito, dumating si Min Ju-yong sa City Hall. Tinawag niya ang alkalde, ngunit nakitang sadyang di pinansin. Dumalo si Min Ju-yong sa hapunan ng alkalde. May dalang supot ng pera, hiningi maayos na pagpapadala ng kalakal. Umiwas ang alkalde. Nawala ng pasensya si Min Ju-yong. Hinawakan niya ang panga ng alkalde, itinulak ang maraming pera sa bibig ng alkalde. Ang natakot na alkalde ay humingi ng awa, nangakong gagawin lahat para kay Min Ju-yong. Maya-maya, dumating ang Coast Guard at Customs sa pantalan. Pinigilan nila ang aksyon ng investigasyon. Bago makalaban, dumating ang mga taga-usig para kay Min Ju-yong. Sa ospital, matagumpay ang operasyon ni Kim Jong-hyun. Nailigtas ang kanyang buhay. Bumalik si Yoon Dong-ju sa bahay ni Kim Jong-hyun. Bigla niyang nakita ang medical records ni Kim Jong-hyun. Doon lang niya nalaman na si Kim Jong-hyun ay nagtamo ng punit sa ligament ng bukong-bukong ilang taon na ang nakalipas. Sa ospital, sinabi ng team leader kay Yoon Dong-ju na sugatan na ang bukong-bukong ni Kim Jong-hyun. Ngayon, nakaranas siya ng compound fracture. Malamang hindi na siya makakabalik sa tungkulin. Nakita ni Yoon Dong-ju si Kim Jong-hyun na may malay habang umiiyak si Jihan na sa tabi ng kama. Niyakap at inaliw niya ang nagkakasalang si Jihan na. Pagkalabas ng ospital, muling nakaramdam ng matinding pagkahilo si Yoon Dong-ju. Naalala niya ang kanyang nakaraan sa boxing ring. Kahit ilang beses siyang bumagsak, lagi siyang bumabangon muli. Gusto pa rin niyang magpatuloy pero hindi na kaya ng kanyang katawan. Bumagsak siya ng walang malay. 3 buwan ang lumipas, malapit nang lumabas si Kim Jong-hyun. Isang bisitang superior ang nagbalita na nabuwag ang Special Investigation Team. Naging regular na opisyal ang dating pinuno ng grupo. Araw-araw, nakikitungo siya sa maliliit na alitan. Si Jihan na ay itinalaga sa silid ng mga record. Si Yoon Dong-ju ay tinrato bilang pansamantalang manggagawa. Araw-araw, gumagawa siya ng mga gawaing mababaw. Sa panahong ito, nakatira si Yoon Dong-ju sa bahay ng pinuno. Nagpapasalamat si Yoon Dong-ju sa pag-aalaga ng pinuno sa kanya. Binago ng pinuno ang buhay niya. Noon, si Yoon Dong-ju ang tanyag na siga sa lugar. Akala ng pinuno noon, pasaway lang siya. Kalaunan, nalaman niyang inaasar pala ang pamilya ni Yoon Dong-ju. Lumalaban lang si Yoon Dong-ju kapag hindi na niya kaya. Nang mamatay ang ina ni Yoon Dong-ju, ayaw ng pinuno siyang mag-isa. Binigyan niya si Yoon Dong-ju ng boxing gloves. Tinuruan niya si Yoon Dong-ju maging isang boksingero. Nang ma-frame si Yoon Dong-ju sa iskandalo ng doping, muling lumitaw ang pinuno ng koponan. Ginawa niyang pulis si Yoon Dong-ju sa pamamagitan ng espesyal na recruitment. Mahirap ang buhay pulis, pero lubos na nagpapasalamat si Yoon Dong-ju sa tulong ng pinuno. Hindi niya pababayaan ang kanyang tungkulin bilang pulis. Arestuhin niya si Min Ju-yong at iba pa. Binisita ni Jihan na si Kim Jong-hyun sa kanyang rehabilitasyon. Kanina, nakita niya ang mga medical na record na dala ni Yoon Dong-ju. Doon lang niya nalaman na napunit ang ligament ni Kim Jong-hyun ilang taon na ang nakalipas. Naalala niya na inayos ng kanyang ina na magkita silang tatlo noon. Gusto ng kanyang ina na magkabati sila. Bago dumating si Kim Jong-hyun, dumating ang ina niya kasama ang bagong boyfriend. Nagulat si Jihan na nang makitang suot ng boyfriend ng ina ang taipin ng ama niya. Galit niyang hinila ang taipin. Umalis siya, hindi pinansin ang reaksyon ng ina. Sa labas, nababalisa, muntik na siyang masagasaan. Hinila siya ni Kim Jong-hyun sa ligtas na lugar. Ngayon, napagtanto niya na ang pinsala ni Kim Jong-hyun ay dahil sa pagliligtas sa kanya. Natalo siya sa mga susunod na laban dahil sa pinsalang ito sa paa. Sinisisi niya si Kim Jong-hyun at nakakaramdam ng matinding pagkakasala. Matagal naghintay si Yoon Dong-ju sa kanto malapit sa bahay ni Jihan na. Hindi bumalik si Jihan na. Naalala niya si Kim Jong-hyun at Jihan na, kaya napakakomplikado ng kanyang damdamin. Tanging sa boxing niya mailalabas ang kanyang emosyon.
Pag-uwi ni Jihan na, nakita niya ang mensahe ni Yoon Dong-ju. Naalala niya ang sinabi ni Kim Jong-hyun sa ospital tungkol sa pagkakasundo. Binigyang diin ni Kim Jong-hyun na hangarin lang niya ang muling pagsisimula. Hindi dapat makaramdam ng pressure o guilt si Jihan na, kaya tumigil si Jihan na sa kanyang magulong pag-iisip. Sinagot niya ang mensahe ni Yoon Dong-ju. Sa ibang lugar, may pagre-retiro si Min Joo-yong sa customs. Dumating ang maker sa pagtitipon ni Min Jo-yong at mga kasamahan. Sinabi ng maker na kumilos siya ayon sa utos ni Min Jo-yong. Tinanong niya kung nasaan talaga ang babaeng hinahanap niya. Binalaan niya si Min Jo-yong na kung magsisinungaling siya, sisiguraduhing mamatay ito ng walang buong bangkay. Sumagot si Min Jo-yong, ang babaeng iyon lang ang nakakaalam kung sino ang maker. Kumuha siya ng pulang hair clip at ibinigay sa maker. Ipinangako niyang magkikita sila pagkatapos ng huling batch ng candy. Tiningnan ng maker ang pulang hair clip at naalala ang kanyang kabataan. May babaeng nagsabi sa kanya na maghintay doon ng maayos. Sinabi ng babae na babalik siya agad. Makukuha ito ng maker sa kanilang susunod na pagkikita. Nababahala rin si Jihan na. Sa anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang ama, bumisita si Jihan na sa sementeryo. Nakakita siya ng mamahaling alak sa puntod ng kanyang ama. Katulad ito ng boteng ayaw ibigay ng Russian earring man sa maker na para sa iba raw. Hinala niya na dumating ang earring man. Samantala, si Yoon Dong-ju ay nagtatrabaho sa isang bangko ng komunidad. Nakita niya si Min Joo-yong na nagdedeposito ng pera. Tinawag ni Min Joo-yong si Yoon Dong-ju na asong gala. Sinabi niyang harapin ang katotohanan. Walang pagsisikap ang makapagbabago, hindi pinansin ni Yoon Dong-ju ang pang-aasar. Kahit nahihirapan, ginagampanan pa rin ang tungkulin. Naniniwala siya sa pagdating ng hustisya. Pagka-uwi, naalala niya ang pagdeposito ni Min Joo-yong. Bumuo siya ng bagong plano. Nagsuot siya ng itim na damit at sombrero. Sinira niya ang mga iligal na gawain ni Min Joo-yong. Kinumpiska niya ang mga gintong relo ng mga manager. Unti-unti niyang winasak ang kapangyarihan ni Min Joo-yong. Balita, may vigilante na sumisira sa mga iligal na tindahan. Hindi nakita ang mukha pero nakilala siya ng investigador. Muling binuhay ni Yoon Dong-ju ang kanilang natutulog na damdamin. Ipinagpatuloy ni Yoon Dong-ju ang kanyang misyon. Naniniwala siyang ang mga kabiguan sa pulisya ay pansamantala lamang. Malapit nang magsimula ang susunod na yugto. Pinilit ng leader ang smuggler na ibunyag kung nasaan si Yoon Dong-ju. Alam niyang kaya ni Yoon Dong-ju sirain ang mga iligal na gawain ni Min Joo-yang. Ito'y dahil ibinunyag ng smuggler ang mga lokasyon ng iligal na negosyo ni Min. Pagkatapos, dinala ng smuggler ang leader sa lugar na tinatawag na Haidong Oil. Nang dumating sila sa Haidong Oil, sinalakay sila ng mga kriminal. Sa kritikal na sandali, dumating si Yoon Dong-ju at tinalo ang mga kriminal. Pinagalitan ng leader si Yoon Dong-ju sa pag-iisa niya sa misyon. Naniwala siyang hindi ito magbabago ng resulta. Gaano man sila magsikap, pipigilan ng mga nasa itaas ang lahat. May ibang pananaw si Yoon Dong-ju. Mali pala ang kanilang dating direksyon sa investigasyon. Si Min Joo-yang, ordinaryong kawani, kayang kontrolin ang mga gang at alkalde para itago ang totoo. Ang pera ang pangunahing dahilan ng lahat. Nakakalungkot na di pa niya natutunton ang perang hawak ni Min Joo-yang. Si Kim Jong-hyun ang nagdala ng pagbabago. May nakitang 3 bangkay sa loob ng Russian container ship. Isa ay Japanese international student. Ang dalawa'y masyadong bulok para makilala. Pero isa ay nawalan ng lahat ng ngipin sa harap. Hinalan niya si Silver Rabbit ito na binunutan ng ngipin ni Min Joo-yang. Piniling hintayin muna ng team leader ang ulat ng NFS. Kung Silver Rabbit nga, gagamitin ito para pagsalitain si Gold Rabbit. Paghiwa-hiwalay nila, sinundan ni Jihan na si Yoon Dong-ju sa boxing gym. Reklamo niya, iniiwasan siya nitong mga araw. Nakaramdam siya ng sakit at pag-aalala. Hindi nais ni Yoon Dong-ju isama si Jihan na, pero nang makita ang luha niya, hinalikan niya ito ng madamdamin. Pagkatapos ng halik, nagyakap ng mahigpit ang dalawa. Ang lamig at layo ng panahong ito ay tuluyang natunaw. Sa kanilang tamis, di nila alam na may bagong plano si Min Joo-yang. Nag-iisa siyang nakipagkita kay Flower Shirt. Hiningi niya kay Flower Shirt na ibenta ang bagong droga ng gumawa nito sa lokal. Binalaan siya ni Flower Shirt na ito'y paglabag sa kontrata. Kung malalaman ng gumawa, tiyak na magkakagulo. Sabi ni Min Joo-yang, negosyo lang ito sa pagitan nila. Walang ibang makakaalam. Bukod dito, kailangan pa ng gumawa ng pabor mula sa kanya. Noong bata, nakatira ang gumawa sa ampunan. May Amerikanong mag-asawa gustong mag-ampon ng kaibigan niya. Nalaman ng kaibigan siguro na gumagamit ng droga ang mag-aampon. Kaya nang dumating sila, ipinatong niya kamay ng gumawa sa kanila. Ang gumawa ang napunta sa Amerika kapalit ng kaibigan niya. Sa murang edad, nakita niya ang kanyang amang gumagamit ng droga buong araw. Kinasusuklaman niya ang kasakiman ng kanyang matalik na kaibigan. Pinasan niya ang mga pasaning hindi niya dapat tinadala. Kaya't sa loob ng maraming taon, patuloy niyang hinahanap ito. Sa kabilang dako, inanyayahan ni Min Joo-yang si Yoon Dong-ju na kumain. Binalaan niya si Yoon Dong-ju na itigil ang walang saysay na pagsisikap. Kahit ang pagwasak ng mga tindahan ay hindi siya natinag. Ibinuhos ni Yoon Dong-ju ang nakumpiskang gintong relo sa harap ni Min Joo-yang. Sumumpa siyang laging ipaglalaban ang katarungan.
Pagkaalis ni Yoon Dong-ju, naalala ni Min Ju-young ang kanyang mga hangal na pakikibaka. Noon, bago sumali sa customs, masigasig niyang sinubaybayan ang mga krimen sa smuggling. Ngunit sa isang pagtugis, siya ay binugbog ng todo. Hinangaan ng smuggling boss na si Dalek ang uhaw sa dugo sa kanyang mga mata. Binigyan siya ni Dalek ng gintong relo. Sinabi niyang mas mahal ito kaysa sa taunang sahod ni Min Ju-young. Kung interesado, maaari siyang hanapin ni Min Ju-young. Nag-alok ang boss na ituro ang mga paraan ng pagkakakitaan. Kinuha ni Min Ju-young ang relo, nag-alab ang kanyang pagnanasa sa salapi. Mula noon, tinahak niya ang landas na hindi na mababago. Samantala, nakuha ng koponan ang ulat ng NFS. Kinumpirma ng DNA test na ang bangkay na walang ngipin ay si Silver Rabbit. Tinanong ni Kim Jong-hyun si Gold Rabbit gamit ang ulat. Naloko, ibinunyag ni Gold Rabbit ang alam niya. Sinabi niya kay Kim Jong-hyun na ang yaman ni Min Ju-young ay hindi mailarawan. Dagdag pa, bumili si Min Ju-young ng koneksyon sa buong Inseong City. Pulis, taga-usig, at gobyerno ay nagprotekta sa kanya, kaya't hindi kayang ibagsak ng team ni Kim Jong-hyun si Min Ju-young ng mag-isa. Inihayag ni Gold Rabbit na si Sergey, dating taga-Dalek, ay naglilingkod na kay Min Ju-young. Tiyak na alam niya kung saan itinago ni Min Ju-young ang pera. Si Ji-han na sumusubaybay kay Dalek, ay gumawa ng file ni Sergey na may litrato. Mabilis na nadakip ni Yoon Dong-ju si Sergey. Tumanggi si Sergey na magsalita. Naisip ni Yoon Dong-ju ang dahas, pero pinalaya siya ni Kim Jong-hyun. Binalaan niya si Sergey na maaari siyang mamatay pagkaalis. Ano man ang mangyari, makikita ni Min Ju-young na delikado na si Sergey. Pipigilin siya ni Min Ju-young. Gumana ang taktikang ito. Kilala si Min Ju-young, kinabahan si Sergey. Para mabuhay, gumuhit ng 21 na taguan ng pera. Siniyasat ng 4 ang mga lugar na ito, kumuha ng litrato si Yoon Dong-ju at ipinadala. Walang pakialam si Min Ju-young hanggang nakita ang pera. Dali-dali niyang binuksan ang lalagyan. Natagpo ang wala na ang lahat ng pera sa loob. Galit na galit, winasak niya ang lalagyan. Pinanood ito ni Yoon Dong-ju mula sa tulay. Nakahinga sila nang maluwag sa nangyari. Naging balita ang misteryosong lalagyan ng pera. Nagkagulo ang buong lungsod ng Inseong. Lahat gusto malaman kung kanino ang pera. Pulis at piskal ay tutok sa kasong ito. Sa gitna ng gulo, naalala ang pagpatay kay Dalek. Noon, si Min Ju-young, isang kawani, ay nagtrabaho para sa pinuno ng smuggling underworld. Ang gantimpala niya ay isang gintong relo. Minsan, nalaman ni Min Ju-young na peke pala ang relo na regalo ni Dalek. Bulag sa galit, binugbog niya si Dalek hanggang mamatay gamit ang ladrilyo. Kinuha niya ang tunay na relo ni Dalek at inangkin ang posisyon nito. Siya ang naging bagong pinuno ng smuggling underworld. Napagod siya sa kapangyarihan pero muling nagising ang kanyang kabagsikan dahil kay Yoon Dong-ju. Dahil sa ulat ng koponan ni Yoon Dong-ju, nasamsam ng pulis ang mga lalagyan ng pera. Labis na nadismaya ang 3 tagagawa na kasama ni Min Ju-young. Gusto ng tagagawa na umalis pero ginamit ni Min Ju-young ang babae para bantaan siya. Galit na galit, sinampal ng tagagawa si Min Ju-young. Binalaan siya nito na huwag hawakan ang kahit isang buhok niya. Agad na sinakal ni Min Ju-young ang tagagawa at inipit sa coffee table. Nang makita ito, binantaan ng Ruso si Min Ju-young ng baril para pakawalan ang tagagawa. Hinawakan ni Flower Shirt ang kutsilyo sa leeg ng lalaking may aringan, pinagbawalan siyang kumilos. Agad na nag-away ang 4 na dating magkakampi. Sa huli, pinalaya ni Min Ju-young ang tagagawa at nangakong babalik, pansamantalang tumigil ang gulo. Pagkatapos manalo, nahilo ulit si Yoon Dong-ju, pero itinago niya ito sa lahat, pati kay Ji-han na. Nagtayo ang team leader ng pansamantalang desk sa tindahan ng sanglaan. Bigla siyang tinawagan ng isang kasamahan. Agad silang pumunta sa pinangyarihan ng krimen. Doon lang nila nalaman na may namatay na estudyante dahil sa droga. Nagulat ang kasamahan na kumakalat ang droga sa buong Inseong. Malamang si Min Ju-young ang nasa likod ng pagbebenta. Nakita ang biktima ang kasing edad ng anak, sumigaw sa galit ang team leader, galit kay Min Ju-young. Sa sandaling iyon, nakita ni Yoon Dong-ju ang tagagawa. Agad niya itong hinabol at hinarang. Di inaasahan, bumagsak ito ng mahawakan, hindi makabangon. Nagmakaawa ang tagagawa kay Yoon Dong-ju na ibigay ang nahulog na hiringgilya. Nakita ang tunay na kalagayan, agad siyang nagbigay ng iniksyon. Nang gumaling ang tagagawa, tinawag ni Yoon Dong-ju ang mga kasamahan para dalhin sa pulis. Inutusan ng pinuno ang koponan ni Yoon Dong-ju na maghanap ng bentahan ng droga sa mga mall. Kailangan nilang mahuli ang utak sa likod ng pagbebenta ng droga. Pagdating sa lugar, muling nahilo si Yoon Dong-ju. Habang nahihirapan, pinalibutan siya ng mga tauhan ni Min Ju-young. Nagsikap si Yoon Dong-ju na makalusot, pero mas marami sila. Pinuntirya nila ang kanyang nasugatan ng ulo. Tumakas siya ng buong lakas at umakyat sa hagdanan. Inabutan siya ni Coach Cho, pinabagsak, at binalaan tungkol sa presyo ng dugo. Mataas na presyo na ay maaaring magdulot ng pagkabulag. Bilang dating coach, alam ni Coach Cho ang brain sequelae ni Yoon Dong-ju sa boxing. Noon, para kumita ng pambayad sa operasyon ng kaibigan, uminom si Yoon Dong-ju ng painkillers at pinilit lumaban. Alam ni Coach O ang lahat, pero hinayaan niyang bumagsak si Yoon Dong-ju sa kalaliman. Sumugod si Yoon Dong-ju ng mabangis. Muli siyang ibinagsak ni Coach O. Sa huli, nawalan siya ng malay.
Nakita ng dumating na leader ang telepono at dugo ni Yoon Dong-ju sa lupa, pero wala na siya. Ngayon, binuhusan ng malamig na tubig si Yoon Dong-ju para magising. Ang masamang mukha ni Min Ju-yong ay nasa harap niya. Galit kay Yoon Dong-ju dahil sa pagsira ng plano. Ininiksyonan siya ni Min Ju-yong ng droga. Itinapon niya si Yoon Dong-ju sa walang lamang lalagyan ng pera para mamatay. Pagkaalis ni Min Ju-yong, mabilis na nilapitan ng tagagawa si Yoon Dong-ju. Bumulong siya. Lalo lang lalala kung lalaban ka. Tiisin mo lang ng 10 minuto. Lumabas na habang dinadala sa istasyon, nakatakas ang tagagawa at pinilit ihinto ang kotse ng pulis. Hinarap niya si Min Ju-yong dahil sa paglabag sa kanilang kasunduan. Nangako siyang hindi magbebenta ng droga sa matatanda o bata. Sinisi ni Min Ju-yong ang kapabayaan ng tauhan, pero lihim siyang naglunsad ng malawakang pagbebenta ng candy sa Korea. Inutusan ni Min Ju-yong na dalhin si Yoon Dong-ju sa pantalan. Sa biyahe, binuksan niya ang pinto ng container at tumalon mula sa umaandar na sasakyan. Nagtagumpay ang kanyang pagtakas dahil sa tagagawa. Sinadya niyang iwanang hindi nakakandado ang pinto ng isara ito. Duguan, tumakbo si Yoon Dong-ju sa mga kalye para humingi ng tulong. Sinaksak siya ng isang nagkunwaring pedestrian na kriminal. Sinipa niya ang salarin, hinawakan ang sugat at patuloy na tumakbo. Maya-maya, iniulat ang balita sa TV. Sinalakay ni Yoon Dong-ju, isang aktibong opisyal, ang isang pedestrian at tumakas. Pinaghihinalaang siya ay nasa impluensya ng droga. Naglabas ng warrant ang pulisya para sa kanya. Mas malala pa, nag-alok si Min Ju-yong ng malaking pabuya para sa pagdakip sa kanya. Bawat gang at kriminal sa Inseong City ay humahabol na ngayon kay Yoon Dong-ju. Naging mapanganib ang sitwasyon. Inutusan ng leader ang grupo ni Kim Jong-hyun na hanapin si Yoon Dong-ju bago ang pulisya o si Min Ju-yong. Sinundan ni Kim Jong-hyun ang takbuhan ni Yoon Dong-ju at natagpuan siyang halos hindi na humihinga. Habang tinutulungan siya ni Kim Jong-hyun, biglang lumitaw ang tagagawa. Binigyan niya ng iniksyon si Yoon Dong-ju. Sinabi niya kay Kim Jong-hyun, dalhin mo siya agad sa ospital o mamamatay siya. Kasabay nito, nahanap ng Ruso ang base ng grupo. Binaril niya si Sergey sa binti at nagpaputok ng maraming beses. Si Kim Jong-hyun, na nagmamaneho kasama ang walang malay na si Yoon Dong-ju, ay tumawag sa leader. Hinarang ng mga checkpoint ng pulisya ang lahat ng labasan ng lungsod. Para mailigtas si Yoon Dong-ju, hinanap ni Kim Jong-hyun ang kapatid niyang piskal. Iniabot niya ang mga pinirmahang papel ng pagsuko ng stocks. Nagmakaawa siya sa kapatid na patuloyin sila at tawagan ang doktor para kay Yoon Dong-ju. Binindahan ng doktor ang mga sugat ni Yoon Dong-ju, pero hindi naalis ang lason sa katawan. Ang kritikal niyang kalagayan ay nangangailangan ng agarang pagpapaospital. Umiyak si Ji-han-na habang hawak ang kamay ni Yoon Dong-ju. Para magamot siya at matapos ang pagtatago, nagdala si Ji-han-na ng baril sa kuta ni Min Ju-yong. Ngayon, may handaan si Min Ju-yong para sa mga bigating tao sa batas at politika ng Inseong. Balak din ng pulisya at piskalya na bumuo ng hiwalay na unit para sa investigasyon. Ayon kay Kim Jong-hyun, ginagawa ito ni Min Ju-yong para itago ang katotohanan. Para ligtas, dapat munang ilipat ang data ng sanglaan sa ibang lugar. Pero pagdating nila sa sanglaan, nakahiga si Sergey na patay sa sahig. Mabuti na lang nang pumasok ang Rusong may hikaw at mga tauhan, nakaramdam ng panganib ang smuggler. Nagtago siya sa kabinet at muntik nang makatakas. Ang mga sugat ay nagpapakitang pinahirapan si Sergey hanggang mamatay. Naalala ng smuggler na binanggit ni Sergey ang isang Rusong pangalan sa lalaking may hikaw. Nang marinig ito, nagalit ang lalaking may hikaw kay Sergey dahil ngayon lang niya sinabi. Pagkatapos, nagpaputok siya ng ilang beses, pinatay si Sergey. Nakita ni Kim Jong-hyun ang notebook ni Ji-han-na sa sahig. Ang pangalang binanggit ni Sergey ay nakasulat sa notebook na iyon. Doon lang nila nalaman na may lihim na iniimbestigahan si Ji-han-na. Nag-iisa si Ji-han-na nang pumasok sa base ni Min Ju-yong. Kasabay nito, tumawag ang kasamahan ni Kim Jong-hyun sa pulisya. Sinabi ni Kim na ipaalam kung kukuha ng baril si Ji-han-na. Ngayon, nag-ulat ang kasamahan na kukuha raw ng baril si Ji-han-na para sa operasyon sa paliparan. Kumuha siya ng baril at bala. Nakaramdam ng panganib si Kim at agad na tumakbo para iligtas si Ji-han-na. Pumunta ang team leader sa presinto para humingi ng backup. Pero lahat ng patrol car ay nakadispatch na. Walang pumansin sa kanya. Ngayon, pumasok si Ji-han-na sa base ni Min Ju-yong. Nagtago siya sa itaas, tinutok ang baril kay Min Ju-yong. Bago siya pumindot, pumasok ang producer sa bakuran. Galit na galit siyang pumasok para harapin si Min Ju-yong. Gusto ni Min Ju-yong ilipat ang droga ng producer. Para abalahin siya, sinabi niya kung nasaan ang kaibigan. Nahanap ng producer ang babaeng mahal at kinamumuhian. Nakita niyang halos hindi na tao ito dahil sa droga. Hindi siya nakilala, nagmakaawa lang para sa droga. Nang malaman na inilagay ni Min Ju-yong ang kaibigan sa ganitong kalagayan, nagmadaling bumalik ang producer para makaganti. Bago pa siya makalapit, pinabagsak siya ng mga tauhan ni Min Ju-yong. Itinaas ni Min Ju-yong ang hiringgilyang dating ibinigay ng producer kay Yoon Dong-ju. Sinabi niyang matagal na niyang alam na ipinagkanulo siya ng producer. Bilang parusa, pinilit ni Min Ju-yong na buksan ang bibig ng producer. Pinakain niya ito ng mas malakas na bersyon ng droga. Bumagsak ang producer sa sahig at inilabas ang droga.
Habang papahirapan pa sana siya, biglang may tumawag kay Min Juyang. Maingat na tumingin si Min Juyang sa paligid, tila hinahanap si Ji-han Na. Nagtago si Ji-han Na sa itaas at itinutok ang baril kay Min Juyang. Agad niyang pinindot ang gatilyo pero naharang ng telepono ang bala. Nasugatan lang niya ang mukha ni Min Juyang. Iniutos ni Min Juyang na arestuhin siya ng buong lakas. Nakipaglaban si Ji-han Na sa maraming palapag gamit ang kanyang baril. Naglayong umabot sa bubong at hanapin ang taguan ni Min Juyang. Maraming humahabol sa kanya habang nasa daan. Nagtago siya sa mga kargamento para makaiwas sa atake. Nang nakitang mas marami ang kalaban, itinaas niya ang pangapula at nagbuga ng malakas. Pagkatapos ay pumutok siya ng tumpak habang malabo ang paningin nila. Dumating si Kim Jong-hyun para iligtas siya. Narinig niya ang putukan at pumunta sa pinanggalingan nito. Sa kasamaang palad siya'y naiipit sa harap at likod. Kailangan niyang labanan muna ang mga umaatake. Nakipaglaban siya hanggang makalabas. Nilabanan ni Ji-han Na ang lahat ng hadlang at umabot sa bubong. Nang bumukas ang elevator, binaril siya agad ni Min Juyang. Mabuti na lang at may suot siyang bulletproof vest. Hindi siya tinamaan. Inagaw ni Min Juyang ang kanyang baril. Unti-unti siyang lumapit. Binilang ni Ji-han Na ang mga krimen ni Min Juyang. Pagpatay kay Lee, pamimilit kay Kyung-il, pagpatay sa gwardya, droga at panunuhol. Bawat krimen ay lubhang karumaldumal. Tinuring ni Min Juyang si Ji-han na bilang walang kalaban-laban na biktima. Lantaran niyang inamin ang kanyang mga krimen. Inamin niya lahat ng bintang ni Ji-han Na, pero sinabing di siya mapipigilan dahil mamamatay na raw si Ji-han Na. Pagkatapos magsalita ni Min Juyang, inilabas ni Ji-han Na ang video camera na nakatago sa kanyang baywang. Nagsimula pala si Ji-han Na ng live broadcast para ilantad si Min Juyang. Sa sandaling iyon, ang pag-amin ni Min Juyang ay nai-broadcast ng live online. Nasaksihan ng lahat ng taga-Inseong City ang kasamaan ni Min Juyang. Nagising si Yoon Dong-ju at napanood din ang live stream. Tumakbo siya papasok ng Victory Hotel kahit pinigilan siya. Sa harap ng media, sinuntok niya at ibinagsak ang hepe ng pulis na nagliligtas ng sariling dangal. Pagkatapos, siya at ang team leader ay agad pumunta sa base ni Min Juyang. Pumunta sila para tulungan si Ji-han Na at ang dalawa pa. Hindi inasahan ni Min Juyang na malalampasan siya ni Ji-han Na. Ibinuhos niya ang kanyang galit kay Ji-han Na. Sa kritikal na sandaling ito ng buhay o kamatayan, ang rusong may hikaw ay nakatutok ng baril kay Min Juyang. Binantaan niya si Min Juyang kung pipindutin niya ang gatilyo, uunahin niyang patayin ito. Nalaman pala ng lalaking may hikaw ang katotohanan mula kay Sergey. Hindi pala si Dalek ang pumatay sa kanyang ama. Si Min Juyang ang nagbigay ng baril at nagsinungaling na si Dalek ang pumatay. Nais ng lalaking may hikaw na ipaghiganti ang kanyang ama. Bigla lumitaw ang lalaking naka-floral at sinaksak siya. Sinamantala ni Min Juyang ang pagkakataon para magtago. Nakalaya ang lalaking may hikaw at tinulungan ang producer. Sila ni Ji-han Na ay nagmadaling sumakay sa elevator pababa. Tinanong ni Ji-han Na kung bakit siya iniligtas ng lalaki. Sagot niya, iniligtas ng ama ni Ji-han Na ang buhay niya noon. Binabayaran lang niya ngayon ang utang na buhay. Binigyan din niya si Ji-han Na ng bagay na iniwan ng ama nito. Kinuha ni Ji-han Na ang kamera. Naalala niya nang tanungin siya ng ama kung anong regalo ang gusto niya. Sinabi niyang gusto niya ng digital camera. Hindi niya inasahan na naaalala pa rin ito ng kanyang ama. Hindi rin niya naisip na aabutin ng maraming taon bago niya matanggap ang kamera. Samantala, hinahabol ng mga pulis si Yoon Dong-ju dahil sa pag-atake sa hepe. Siya at ang pinuno ng koponan ay tumakas sa mga humahabol. Dumiretso sila sa base ni Min Juyang. Dito, muling nagtipon ang mga miyembro ng Special Investigation Unit. Malapit nang magsimula ang labanan ng hustisya laban sa kasamaan. Pagkaligtas sa producer, bumalik ang rusong may hikaw para ipaghiganti ang ama. Sa pagkakataong ito, hindi niya napatay si Min Juyang. Sa halip, binaril siya ng mga tauhan ni Min Juyang hanggang mamatay. Narinig ni Min Juyang ang mga putok at naalala ang nakaraan. Binigyan siya ni Dalek ng peking gintong relo. Brutal niyang pinatay si Dalek. Pagkatapos nakita niya ang isang bihag na nakatago sa trunk. Ito ang ama ng lalaking Ruso na may hikaw. Kinuha niya ang baril ng ama ng lalaking may hikaw. Binaril niya ito at itinulak ang kotse kasama ang bangkay sa ilog. Sa kasamaang palad, nakita ni Sergey ang lahat mula sa itaas. Nang bumalik siya, nakita niya ang amang pulis ni Ji-han Na. Ibinigay niya sa lalaking may hikaw ang baril ng ama nito. Sinabi niyang pinatay ni Dalek ang ama nito at tinatago ito ng pulis. Para maghiganti, kailangan niyang patayin muna ang pulis. Naniwala ang lalaki sa kasinungalingan. Tumayo siya at pinaulanan ng bala ang ama ni Ji-han Na sa kotse. Sa kabila ng sakit, binuksan ng ama ni Ji-han Na ang digital camera. Lumapit ang lalaking may hikaw sa bintana ng kotse pero nabigla sa nakita. Ang ama ni Ji-han Na pala ang nagligtas sa kanya noon sa mga bugbog sarado. Agad na lumapit si Min Juyang. Kinuha niya ang baril at binaril ng paulit-ulit ang ama ni Ji-han Na. Nakita ni Ji-han Na ang buong pagpatay ni Min Juyang sa kamera.
Sa kasalukuyan, desperadong nakikipaglaban sina Yoon Dong-ju sa loob ng gusali. Muling nakaharap ni Kim Jong-hyun ang lalaking nakapolo na may bulaklak. Sinugatan ng lalaki ang braso ni Kim Jong-hyun gamit ang kutsilyo. Dinurog ni Kim Jong-hyun ang salamin ng lalaki. Tinipon niya ang lakas at ibinagsak ang lalaking nakapolo na may bulaklak. Nagmadali siyang umakyat. Hinahanap si Min Ju-yang. Tinalo rin ni Yoon Dong-ju ang kalaban na gumamit ng flashlight. Mabilis siyang umakyat. Hinahanap naman si Ji-han-na. Nauna nang nakarating si Ji-han-na sa itaas na palapag. Natagpuan niya ang pinagtataguan ni Min Ju-yang. Nagpaputok siya at nagsimula ng labanan sa buhay o kamatayan. Matapos ang putukan, tumayo siya para umatake ulit pero pumasok ang producer at naghagis ng bomba sa tubig. Ang malakas na pagsabog ay nagpatilapon kay Min Ju-yang. Pagkatapos ng nakabibinging putok, agad siyang tumayo at tumakas. Hinabol ni Ji-han-na at ang producer si Min Ju-yang. Hinarang ng mga tauhan ni Min Ju-yang ang kanilang daan. Nakipaglaban si Ji-han-na sa maraming kalaban. Sa wakas, nahanap siya ni Yoon Dong-ju. Magkasama silang lumaban at tinalo ang ilang umaatake. Nakita nila si Min Ju-yang na natitisod habang tumatakas. Unang sinalakay ng producer si Min Ju-yang, pero natalo siya at itinapon sa pader. Kumuha ng bomba ang producer para magpakamatay kasama si Min Ju-yang. Sa gitna ng gulo, gumulong ang bomba malapit sa mga drum ng langis. Naging mapanganib ang sitwasyon. Mabilis na tumayo at tumakbo si Min Ju-yang. Sumugod si Yoon Dong-ju at pinrotektahan si Ji-han-na. Isang pagsabog ang tumunog kaagad. Malakas na apoy ang biglang sumiklab. Tumating sina Kim Jong-hyun at dalawa pa. Napabuntong hininga sila sa ginhawa. Nakita ni Kim na buhay pa ang producer. Agad siyang tumawag ng ambulansya. Tumating ang pulis at bumbero maya-maya. Wala silang nakitang bakas ni Min Ju-yang. May naalala si Ji-han-na. Nakatanggap ng tawag si Min habang nag-aabang. Bigla siyang naghanap ng taguan ni Ji. Sigurado si Ji may nagtip kay Min. May nakitang cellphone malapit sa kotse ni Min. Nagkunwari siyang may sakit ng tiyan. Lihim niyang kinuha ang cellphone. Nakipagkita ang tumakas sa grupo ni Coach O. Naging sakim siya nang walang makahanap kay Min. Patay na ang lalaking may hikaw. Sila lang at si Coach O ang nakakaalam ng lokasyon ng drug shipment. Ngayong ganito na, pwede na nilang patayin si Coach O at kunin ang droga. Habang tumatawag si Coach O, may subordinate na bumunot ng kutsilyo at kinulong siya sa bodega. Doon mismo nagsimula ang internal conflict. Alam na ni Kim Jong-hyun na gusto ni Ji-han-na si Yoon Dong-ju. Sinadya niyang bigyan ng oras ang dalawa na magkasama. Magkahawak kamay silang pumunta sa bahay ni Ji-han-na. Nababahala pa rin si Ji-han-na sa 2 araw na koma ni Yoon Dong-ju. Ngayon lang nila na ipahayag ang kanilang pag-aalala at pangungulila sa isa't isa. Hinalikan ni Yoon Dong-ju ng malalim si Ji-han-na. Habang sila'y naglalambing, may kumatok ng malakas sa pinto. Nakita ng nanay ni Ji-han-na ang balita tungkol sa operasyon ng team. Nag-alala siya sa kaligtasan ni Ji-han-na. Kaya pumunta para tingnan ito. Sinamantala ni Yoon Dong-ju habang inabala ni Ji-han-na ang kanyang ina. Mabilis siyang tumakas sa bintana. Wala nang mapuntahan si Yoon Dong-ju. Pumunta siya kay Kim Jong-hyun. Pinagalitan siya ni Kim Jong-hyun pero pinabayaan ang kanyang kalokohan. Samantala, nakita ng team leader ang iligal na sasakyan sa pangalan ni Coach O. 7 truck ang ginamit para sa pagtransport ng droga. Hindi ibibigay ni Coach O ang droga. Ang paghanap ng droga ang magpapadakip kay Coach O at mga tauhan niya. Inutusan ng leader ang lahat na kumilos ng hiwalay. Nanatili si Yoon Dong-ju para mag-ulat ng updates. Ayaw manatili, gusto ni Yoon Dong-ju sumali sa operasyon. Iminungkahi ni Kim Jong-hyun na sumama si Yoon Dong-ju. Mas mapanganib ang pag-iwan kay Yoon Dong-ju nag-iisa. Narinig ni Kim Jong-hyun si Yoon Dong-ju sumuka sa banyo. Isinara ni Yoon Dong-ju ang pinto para itago ito. Alam ni Kim Jong-hyun pero hindi siya nagsalita. Sa misyon, may narecover na data sa phone ni Min Ju-yang. Huling tawag ni Min Ju-yang galing sa baguhan ng team. Naalala ng leader ang araw na tumakas ang producer. Ang baguhan ang nag-escort dapat sa producer. Kinumpirma nila na ang baguhan ang taksil. Tinanong ng leader kung nasaan ang baguhan. Sinabi sa kanya na patay na ang baguhan. Nawala na naman ng bagong lead. Napaisip si Yoon Dong-ju, ligtas ang mapanganib na lugar. Para mahuli ang mga suspek, nagpadala ang hepe ng 500 tauhan. Ang himpilan ng pulisya ang pinakaligtas sa lungsod Inseong. Tama si Yoon Dong-ju. Nasa opisina ng hepe si Min Ju-yang ng oras na yon. Naghihintay siya ng suporta mula sa alkalde. Sinalakay ni Yoon Dong-ju ang istasyon mula sa 2 pasukan. Nakuha nila ang atensyon ng mga pulis. Hinanap ni Ji-han-na si Min Ju-yang pero binihag nito ang hepe. Pinababa ng duwag na hepe ang mga baril at pinalaya si Min Ju-yang. Binaril ni Ji-han-na ang hepe sa hita. Bago siya muling umatake, binaril siya ni Min Ju-yang at tumakas. Hinabol at sinuntok siya ni Yoon Dong-ju pero may baril at backup si Min Ju-yang. Sumakay siya sa kotse at mabilis na tumakas. Hinabol ni Yoon Dong-ju ang kotse pero ibinagsak siya ni Coach O. Sa mga suntok, napansin niyang wala na siyang makita.
Bigla na lang nagdilim ang paningin ni Dongju. Sinuntok pa niya ang hangin dahil di niya makita kung nasaan ang kalaban. Kahit dati napaligiran na siya ng gangster, takot ang mga junior na labanan si Coach O, dating kampiyon. Sa huli, di nakaiwas si Dongju sa kapalaran ng pagkatalo. Nawalan ng kontrol si Dongju, di nakilala ang teammates, at mas okay nang malaman na bulag na siya. Bigla, may tawag si Kim sa tabi niya. Sa pagmamadali, hinila niya agad si Dongju palayo. Tapos, nakatanggap ng abiso ang team leader tungkol sa karamdaman ni Dongju. Itinago niya ang 2 miyembro at hinarap ang pinuno. Agad siyang pinagsabihan. Sumimangot ang hepe, hindi natuwa at nangakong parusahan ang buong team. Nagatubiling sinamahan si Dongju sa doktor kahit matigas ang pagtanggi niya. Sa ilalim ng panggigipit, hindi siya nakatanggi. Sa buong pagbisita, nanatili siya sa tabi ng kanyang kaibigan. Nagpasalamat si Dongju sa kanya bago ang follow-up. Nang gabi, hindi makatulog ang team leader, nag-aalala sa asawa at kay Dongju. Nag-text siya na nasuri na si Dongju. Samantala, si Min ay na-corner na parang daga. Binantaan niya ang alkalde, pero ninakaw ng floral shirt ang candy. Kung hindi mabawi, mabibigo ulit ang kasunduan sa mga hapon. Nagpasya si Min na bawiin ito. Kinuha ng floral shirt ang mga paninda. Nang malaman, inialok ng floral shirt na hatiin ang kargamento bago tumakas. Siyempre, tumanggi si Min. Agad-agad, nagkaroon ng marahas na sagupaan. Sa loob, naghanda siyang pumunta sa bagong krimen at tiniyak na tulog si Dongju. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nawala na naman ang kaibigan niya. Naghihintay na si Dongju sa harap ng bahay para sa kanyang mahal. Nang makitang masaya si Hana, napabuntong hininga siya ng maluwag. Masaya siyang ligtas ito. Sinundan nila si Dongju. Pinagalitan siya ng team leader at sinabing hindi siya dapat umalis. Ayon sa ulat ng krimen kagabi, walang bakas ng lalaking naka-floral na damit ang nakita. Ngunit nakita raw si Min na kasama ang Russian at hindi malinaw kung kailan siya nawala. Para makatakas, kailangang dumaan sa checkpoint. May espiya pa umano sa hanay ng pulisya. Nalungkot ang ika-4 na leader. Posible raw na ang espiya ay mula sa kanyang team o sa hanay ng mga leader. Umikot ang task force sa mga lugar na posibleng taguan ni Min. Gumawa si Hana ng listahan ng mga dumalo sa mataas na pulong kamakailan. Para mahanap si Min, kailangan nilang kausapin ang mga taong ito. Bigla, may dumating na bisita sa lihim na base. Dumating ang komisyoner dala ang mahalagang impormasyon. Ibinasura ng hepe ang kaso laban kay Dongju dahil sa limitasyon. Hindi siya makakialam dahil maraming taong kasangkot. Sabi ni Min, hindi lang pera ang hawak niya. Marami siyang baraha. Alam ni Min ang kanilang kahinaan, kaya sila matagal na walang magawa. Nagbigay ang commissioner ng dokumento tungkol sa mga kumpanya ng opisyal. Dating nagtatrabaho si Min sa customs. Nalaman ni Hana na siya ay nag-digitize ng mga papel na record. Ang mga dokumento niya ay tungkol sa invoice ng buwis sa import. Noon, may shipping company na nalugi dahil sa tax fraud. Sa pagkonekta ng mga tuldok, hinanap ni Min ang mga kumpanyang tax evader bilang leverage. Sa mga dokumentong iyon, kaya nilang lipulin ang gang ni Insong. Pero nasaan ang mga file? Nasaan ba ang mga ito? Iminungkahi ni Dongju na tanungin ang nakakaalam, si Min mismo. Kailangan nilang maglagay ng patibong para ipaalam kay Min kung saan sila aatake. Pero una, gusto ni Dongju na harapin ang espiya sa Team 4. Ngayon, gagamit sila ng walkie-talkies, hindi mga cellphone. Bago ibigay sa Team 4, nagtanim ng bug ang may-ari ng sanglaan ayon sa utos. Kahit ang kapitan ng team ay pinaghihinalaan. Nagbunga ang kanilang pagsisikap. Nakahuli ang bug ng signal mula sa isang nakikipag-ugnayan kay Min. Sinabi niya kay Min ang mga kilos ng 2 team kamakailan. Napabuntong hininga ang team leader nang marinig ang boses. Hindi pala ito ang kapitan ng Team 4. Agad niyang tinawagan ang kabilang kapitan para i-report ang investigasyon. Ang galit na kapitan ng Team 4 ay nagmadaling harapin ang kanyang tauhan. Natagpuan ni Dongju ang burner phone na nakatago sa kotse. Sa pagkakataong ito, hindi na ito maikakaila. Umamin ang tauhan na nakipag-usap kay Min, kaya't tinangka siyang patayin. Ngayon, humihingi si Min ng paglipat bago tumulong sa customs. Alam ni Dongju na tatawag muli si Min. Tama nga, pagkatapos niyang magsalita, tinawagan ni Min ang burner phone. Iniulat ni Min ang lokasyon ng checkpoint. Ipinadala ang team sa lahat ng posibleng daanan ng kotse ni Min. Pero sa gitna ng operasyon, may kakaiba. Pagpasok sa tunnel, bigla na lang nawala ang kotse. Pareho nang wala ang kotse at truck niya. Nagnakaw siya ng ibang sasakyan at tumakas sa tunnel ng paurong. Ang mahalaga, iniwan niya ang truck. Nagbago na ng plano si Min. Hindi na niya gusto ang mga file, kundi sirain ang mga ito mismo. Base sa ruta, hinuha ni Hana ang posibleng lugar ng dokumento. Ang aklatan ng lalawigan. Pagdating sa itaas, nagmadali ang team para mag-imbestiga. Mabuti na lang at hindi nasira ang mga dokumento. Natagpuan ni Hana ang ebidensya laban sa alkalde. Nang malaman niya ito, huli na ang lahat. Pinalibutan siya ng task force. Ininterview ang alkalde at dinala sa pambansang TV para sa panayam. Pinagkaguluhan ng mga reporter ang sikat na tao. Agad inilantad ng balita ang pakikipagsabwatan ng alkalde kay Min. Maraming krimen ang nabunyag pero di pa ganap na gumaling si Dongju. Nag-aalala si Hana sa kalagayan niya. Nahirapan si Dongju sa sapatos at putones niya. Naramdaman niyang mahalaga siya sa kanyang kasintahan. Para sa kanya, tinalikuran nito ang shares at isinugal ang buhay. Biglang may tumawag mula sa nursing home. Nagmadali si Dongju papunta roon. Nagising na pala ang pasyente. Humingi siya ng tawad pero di siya sinisi ng pasyente. Narinig na pala niya ang lahat.
Tinrato siya ni tita bilang anak, pero dapat daw mas mahigpit. Umaasa siyang tatawagin siyang nanay pagkatapos ng lungkot. Naramdaman ni Dongju ang ugnayan ng pamilya. Nanganganib na si Min dahil ayaw tanggapin ng mga Hapon ang multa, ibig sabihin gusto nilang patayin siya. Natagpuan ng task force si Coach O. Tumawag ang kanyang ina. Ibinahagi ni Hana ang impormasyon tungkol sa insurance ni Dongju. Mukhang may sakit siya. Pinangunahan ng team leader ang pag-aresto kay Coach O para maiwasan ang direktang panganib. Ikinandado niya ito sa gulong. Lumaban si Dongju at tumakas dala ang gulong para hanapin si Coach O. Sa rematch, hindi mahulaan ni Coach O ang kanyang kalaban. Hindi nagtagal, nagpakita siya ng kahinaan. Pagkatalo, sinisi ni Coach O si Dongju. Kung pumirma si Dongju noon, sabi niya, hindi siya mabubulid sa ganitong gulo. Sinabi niyang hindi lang siya aso ng iba, kundi tunay na halang ang bituka. Sa huli, nang gumaling sa pinsala, ganap na nanalo si Dongju sa rematch. Dumating ang team leader, pinagalitan ang disipulo sa pagtakas. Dumating din si Hana, halatang nag-aalala. Alam ng lahat ang kalagayan ni Dongju, maliban sa kanya. Inaliw ni Dongju ang kasintahan gamit ang bagong nakuha para di mag-alala. Naiinis si Hana sa pagiging lihim niya. Naghihintay ng katapatan, ngunit hindi nagbukas si Dongju. Tiniyak niya na ginagamot siya ng top doktor. Bahagyang humupa ang tensyon. Inisip ni Hana kung mahuhuli nila si Min. Kumpiyansang sumagot si Dongju, ipinakita ang di kilalang numero. Nakikipag-usap si Min sa mga smuggler, nag-aalok ng libreng candy. Lihim na nakipagkita si Dongju sa tagagawa pagkatapos. Wala na siyang pakialam kung ano ang mawala kaya inihayag niya ang huling lokasyon ni Min. Tinawagan ng team leader si Hana tungkol sa ruta ng kotse. Nasa daan na siya, desperadong pigilan sila. Dala ang sulat ng tagagawa, tumakbo si Dongju patungong pabrika. Nagbabala ang tagagawa na magiging hindi matatag si Min. Matapos ang mabangis na habulan, napahinto nila ang truck. Tumakbo si Dongju sa driver, sumabog ang kotse. Nagulat lahat. Masayang pinagmasdan ni Min. May sapat siyang pasabog para wasakin ang buong lungsod. Kung may makasisira sa lahat, siya iyon. Sa pagsabog ng bodega ni Hana, napakalapit nito. Dalawang lalaki ang humila sa kanya. Bigla, mas malaking pagsabog ang nagtapon sa kanila. Naglagay si Crazy Min ng pasabog sa buong lungsod. Galit sa kalupitan, hinarap ni Dongju ang hepe. Nawalan na siya ng pag-asa na mahuli si Min. Maraming matataas na opisyal ang kasabwat niya. Paano niya ito nalutas agad-agad? Nag-alala ang task force sa 5 truck na umalis pero 4 lang ang sumabog. Nasaan ang huling truck? May nagboluntaryong suriin ang mga plaka at CCTV. Nagtataka ang leader kung paano nalaman ni Dongju ang pagsabog ng maaga. Ayon kay Dongju, naghuhugas kamay na ngayon ang tagagawa. Kaya naman, ang buong pansin ng koponan ay nakatuon sa mga sinabi nito. Naniniwala si Dongju na kahit anong mangyari, tatakas ang mga suspek palabas ng lungsod. Kumpiyansa ang leader ng team sa kanilang mga pagsisikap, mahigpit na ang seguridad. Ngunit paano kung may tumulong sa mga suspek nang walang hinihinging kapalit? Tanging pag-ibig lang ang maaaring mag-udyok sa ganitong uri ng sakripisyo. Ibinunyag ng tagagawa na may kasamang babae ang pangunahing suspek. Pagkarinig ng impormasyong ito, agad silang naghiwa-hiwalay upang magsagawa ng paghahanap. Sa kasamaang palad, natuklasan nilang nawawala na pala si Kim sa trabaho at 9 na araw na ang lumipas mula nang huli siyang makita. Ipinag-utos ng leader na bantayan nina Dongju at Jonghyun ang opisina ni Kim. Dating magkaaway ang dalawa pero ngayon ay tila magkapatid na ang turingan nila. Ibinahagi ng may-ari ng sanla ang mahalagang balita na bigo ang pakikitungo ni Min sa mga Hapon. Sa halip na kalakal, nag-aalok siya ng gantimpala para sa ulo ni Min. Naging target si Insong habang nakikipaglaban ang mga karibal para sakupin ang negosyo ni Min. Sinalakay ng pulis ang taguan ng gang, pinilit silang magkawatak-watak. Umusad si Chui Hong sa paghahanap sa kasintahan ni Min. Si Kim, kinakabahan sa pulis, nagsiwalat ng plano ni Min na tumakas sa ibang bansa at pinasubaybayan ako. Ang kanilang tagpuan ay ang Victor G Hotel. Nang malaman ang lugar, inambus ng pulis ang paligid, ngunit nasa gitna ng koponan. Isang serye ng matataas na opisyal ang lumitaw doon. Ang mga pangalang ito ay nasa listahang may kaugnayan kay Min. May tanong si Dongju. Bumalik sa orihinal na pahiwatig, naisip niya na may problema si Miss Kim. Bigla niyang ginamit ang credit card kahit pinatay niya lahat ng device para hindi masubaybayan. Tila ito'y panlilin lang ni Min para maiwasan ang pagkakamali. Sa pagkakataong ito, nahahati ang grupo sa 3 para sa komprehensibong pagsubaybay. Nang makaramdam si Hana ng kahina-hinalaan sa kalapit na security team, binalaan niya si Chae Hong at umalis para bantayan sila. Nakilala rin ng team leader ang pangalang nakaharap niya sa cellar at tinawagan ni Hana ang gumawa para kumpirmahin ang isang bagay. Samantala, biglang nakatanggap ng mensahe si Miss Kim at agad umalis. Pinunan niya ang kapatid na nawala sandali, hinabol siya at pinayuhang huwag puntahan si Min. Nagmadali si Hana na iulat ang nakakagulat niyang natuklasan. Bukod sa mga paputok, may isa pang kemikal na natagpuan. Ang sangkap na ito ay nagiging lason lang kapag nakasalamuha ng tubig. Isang malubhang pagsabog ang naganap.
Nalantad ang plano ni Min. Layunin niyang patayin ang mga opisyal ni Yin Xuan, paralisahin ang gobyerno at tumakas. Sa kabila ng panganib, inilikas ng task force ang mga opisyal. Dahil sa paghamak, lumalaban ang matitigas hanggang inutusan ni Min na simulan ang plano. Lahat ng fire sprinkler ay umandar, na-trap ang lahat sa loob. Nagkagulo nang mawalan ng kontrol ang mga tao. Walang kabuluhan ang mga pagsisikap ni Dongju. Siya ay natabunan ng tubig. Tanging buong tao ang makakalusot sa landas. Walang tubig ang hagdanan pang emergency. Ang mga kaawa-awang tao ay makasarili. Walang pakialam sa iba. Desperadong nakikipaglaban para makalabas. Mula sa Hello Kitty, naging hayop sila sa galit. Umungol siya ng malakas. At doon lang pumila ang mga leader para magpatuloy. Bumaba ang grupo sa parking at natigil doon. Biglang lumitaw ang isang magarbong itim na kotse. Unang beses nilang nakita ang hepe na mukhang cool. Natagpuan ito ng team leader na lubos na katawa-tawa. Lumabas na bahagi pala ito ng plano ni Dongju mula pa sa simula. Pagkatapos ng tawag ni Hana, binigyan ng huling tsansa ang hepe na bumangon at magbago. Pwede siyang maging duwag, magtago sa anino o maging bayani ng lungsod. Sa huli, ang desisyon ay nasa kanya lang talaga. Maniwala man o hindi, naihain sa kanya ang pagkakataon. Sa pagkakataong ito, di nag-atubili ang hepe. Sa kanyang matatag na pamumuno, mabilis silang humabol kay Min. Nagpadala ng dagdag na puwersa at ginamit lahat ng resources sa misyon. Ang may-ari ng sanglaan, malikhain, sinuri ang paraan ni Min para mahuli siya. Ngunit kahit sa lahat ng pagsisikap, may kritikal na nakalampas. Ang tagagawa na laging nagbabala, nagbigay ng huling paalala, siya sa atin muli lahat. May nawawala pang piraso. Lahat ng kotse na kumpirmang naibenta sa ibang bansa. Maya-maya, may ulat ng pulang kotse ni Min sa boulevard. Si Hana, tumpak ang puntirya, nagpaputok para patakasin ang target, ngunit wala roon si Min. May bagong intel, itim na kotse, malamang kay Min, gumagalaw. Kasabay nito, may ulat ng alis ng Russian ship sa Insang Port ngayon. Gaya ng inaasahan, may itim na kotse sa kinatatayuan ng babae. Iniwan siya ni Min, itinulak sa mapanganib na lugar. Tila ito ang huling bagay na gusto niyang sirain mismo. Samantala, hinabol ni na team leader at Jonghyun ang karibal sa basement kahapon. Pareho silang nagpuputukan. Mabilis na dumating sina Dongju at Jonghyun sa aksidente ni Kim. Gusto nilang hanapin agad si Min habang malapit pa. Si Min ay na-corner at pinupuntirya ng isang grupo. Nang akalay nanganganib, dalawang mandirigma ang sumagip para dakpin at tumakas. Pinigilan ng gangster si Dongju, akalay nandoon para sa bounty. Tumakbo si Min, pero hindi siya basta pinabayaan ng dalawa. Una, nagsanib puwersa sila para iligtas si Min sa panganib. Laban sa armadong gangster, pinrotektahan nila si Min habang hinahabol ni Dongju. Samantala, mabangis na lumaban ang team leader, nagpahid ng langis para makalusot. Si Hihong ay malakas din, ibinabagsak ang kalaban sa isang suntok. Hindi nakatakas si Min sa floral shirt, pero dumating si Dongju para iligtas siya. Si Tron, nag-iisa, ginamit ang lakas at tumakbo para tulungan si Dongju. Si Hana ang sniper, nagbigay ng tumpak na suporta mula sa malayo. Sa tulong niya, nakuha ng buong team ang ganap na tagumpay para sa task force. Ngunit kailangan pa ring tumakbo ni Dongju para hulihin si Min. Ngayong pagkakataon, wala nang lakas si Min para magtago. Kahit kaharap na si Dongju, hindi pa rin siya nagsisisi. Kahit nabugbog, mahinang sakit lang ang naramdaman niya. Inisip niyang ganito rin ang sakit ni Dongju nang mawala ang kapatid niya. Hindi niya makayanan ang matinding sakit ni Dongju. Sinuntok ni Dongju ang mukha ni Min ng ilang beses, ibinagsak siya. Binigyan niya ng pagkakataon si Min, pero halos hindi na ito makahinga. Sa huling pagkakataon, tumalon si Min sa dagat, gustong wakasan ang lahat. Sumunod si Dongju, pagod, at hinila si Min pabalik sa pampang. Sa wakas, nagbunga ang pagsisikap ng koponan. Unti-unti, bumabalik sa normal ang buhay. Naging bukas si Hana sa kanyang ina at tinanggap ang bagong kasintahan. Ipinagmalaki niya ang kanyang mabait at mapagmahal na lalaki. Tuwang-tuwa ang kanyang ina nang marinig na si Dongju ito. Sabi ni Hana, maayos siya, nakatuon sa therapy at masaya sa kanila. Sa magandang araw na to, gumawa si Dongju ng corn skewers para sa bisita. Ang bisitang yon ay si Min pala. Nang makitang nagyayabang na naman si Min, gustong buhusan ni Dongju ng malamig na tubig. Naisip ni Min ang mga taong walang kasiyahan, lahat pinapakain ng pera. Naniwala siyang mahuhuli niya silang lahat. Pero walang makakapigil sa pananampalataya ng binatang ito. Naniwala siyang may katulad niya na magpapatuloy, nag-aapoy ng parehong sigasig. Maya-maya, pinatay si Min sa kulungan ng nagpanggap na kawani. Samantala, pinarangalan ang Special Task Force ng gintong medalya. Napaiyak sa tuwa ang team leader nang malaman niyang nabigo pala ang kanyang vasectomy, isang pagkabigong nagdala ng bagong pag-asa. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan, natuklasan ng buong koponan ang mas malalim na kahulugan ng kanilang misyon. Lumipas man ang unos at apoy, nananatiling nagliliyab ang alab ng kanilang puso, hindi lamang para sa tungkulin, kundi para sa buhay, pag-ibig at muling pagsisimula.